Si Issei ay isang malungkot at talunang lalaki na unang nakipag-date para lang matusok at iwanang sawi. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng buhayin siya muli ng isang demonyong babae at gawin siyang pinakamalakas na demonyo para makuha niya ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang dating paaralan para sa mga babae kung saan nag-aaral si Issei at ang kanyang mga kaibigang talunan, iniisip na sila ang magiging hari ng mga babae. Ngunit sa katotohanan, ang mga talunang ito ay nasa ilalim ng food chain at tanging ang pagtingin lang sa silid-bihisan ng mga babae ang kanilang mga kwento. Habang nagluluksa ang mga lalaki, nakita ni Issei si Rias, ang presidente ng Occult Research Club, at agad na naakit sa kanya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Kalaunan, habang naglalakad pabalik si Issei mula sa paaralan, biglang sumulpat ang isang babaeng nagngangalang Yoma para yayain siyang lumabas, at kahit hindi niya ito kilala, pumayag ang desperadong talunan. Kinabukasan, nagpa siya sina Issei at Yoma na mag-date ng magkasama. Mukhang perpekto ang lahat habang namimili sila at napunta sa isang kainan kung saan nasulyapan ni Issei ang mga malalaking asset ni Yoma at nabulunan sa kanyang inumin. Pagkatapos ng hapunan, naglakas loob si Issei na makipagkamay kay Yoma. At nang sa tingin niya ay wala nang mas gaganda pa, tinanong ni Yoma kung may isa pa siyang huling pabor para sa kanya. Habang si Issei ay nag-aasam ng kiss, biglang hiniling ni Yoma na masawi na lang siya. Ngunit naisip ni Issei kung isa ba itong bagong uri ng kalokohan. Bigla, napyunit ang kasuotan ni Yoma ng magbagong anyo ito bilang isang demonyo at inatake ito gamit ang isang kumikinang na sibat. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanyang pag-iral ay nagdudulot ng banta sa ilang mga demonyo dahil sa isang sandatang itinanam sa kanyang katawan ng Diyos. Pagkatapos niyang lumipad, nawawala ang buhay ni Issei, ngunit ang tanging nasa isip niya ay si Rias. Kaya, hiniling niya na sana sa kanyang susunod na buhay, masawi siya sa kamay ng isang mas magandang babae na katulad niya. Bigla, nagpakita si Rias sa eksena, sinabing kukunin siya nito at gagawing alipin. Kinabukasan, nagising si Issei na inaakalang bangungot ito, ngunit pagdating sa paaralan, walang sino man ang may alaala kay Yoma. Tiningnan ni Issei ang kanyang telepono para sa kanyang contact at address, ngunit laking gulat niya nang wala na ito. Pagkatapos ng klase, habang nakikipaglaro siya sa mga animated na babae kasama ang kanyang mga kaibigan, naisip ni Issei na may mali sa kakaibang panaginip. Gayunpaman, nang inoff ng kanyang mga kaibigan ang ilaw para pagalawin ang kanilang launcher, napagtanto niyang hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng liwanag at dilim. Habang pauwi, naranasan ni Issei ang mga bagong kakayahan bilang vampira. Kaya, tumungo siya sa lugar kung saan natapos ang mga bagay kay Yoma. At habang iniisip niya kung panaginip ba ito, biglang nagpakita ang isang fallen angel na nagngangalang Dominic. Mabilis na tumalon pabalik si Issei at nagulat sa sarili niyang kakayahan. Sinubukan niyang tumakbo palayo ngunit napagtanto niyang si Dominic ay lumilipad sa itaas niya na may mga pakpak. Nang sandaling iyon, hamarang si Dominic sa kanyang daan at sinabing isa siyang ligaw na demonyo dahil wala siyang master or kakampi sa malapit. Agad na tinawag ni Dominic ang kanyang kumikinang na sibat at tinusok si Issei, na pagkatapos ay sinubukang bunutin ang sibat ngunit nasunog siya nito. Ipinaliwanag ni Dominic na ang liwanag ay isang nakakasawi na lason sa uri ni Issei at sinubukang tapusin siya ng tuluyan. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay nakontre nang magpakita si Rias sa pinangyarihan at sinabihan siyang umatras. Hindi niya ito pinansin, inatake niya si Rias, ngunit pinrotektahan siya ng dalawa sa kanyang mga alipin. Sa puntong ito, napansin ni Dominic ang pulang buhok ni Rias at napagtanto niyang galing ito sa pamilyang Grimory, kaya inutusan niya itong bantayan ng mas mabuti ang kanyang alaga at tuluyang umatras habang si Rias ay nagmamadaling iligtas muli ang buhay ni Issei. Kinabukasan, nagising si Issei nang walang damit at nataranta nang makita si Rias na nakahiga sa kanyang kama nang walang damit din. Nagulat si Issei, at tinanong kung panaginip ba ito, ngunit ipinaliwanag ni Rias na totoo ang lahat ng kanyang naranasan at isiniwalat na isa itong demonyo at ang kanyang bagong amo. Nang sandaling iyon, tinawag siya ng nanay ni Issei at tumungo sa kanyang kwarto upang gumising para sa eskwela, kaya siya ay nataranta. Bigla, pumasok ang kanyang nanay at nakita silang nakapos para sa isang sesyon, kaya isinara niya ang pinto at sinabi sa kanyang tatay. Nang marinig ito,
Natamba si Issei at nag-isip kung paano niya ipapaliwanag ang pagkakaroon ng isang babae sa kama sa araw ng pasukan. Habang inaalala niya kung paano siya napunta sa sitwasyon, sinabi ni Rias na mayroon siyang isang kawili-wiling pamilya. Nang tumangala si Issei, itinuro niya na nakikita niya ang mga asset niya, ngunit sinabi ni Rias na maaari niya itong tingnan hanggat gusto niya. Gayunpaman, nang maisip ni Issei na hawakan ang mga ito, nagbihis si Rias at nagtanong kung may nararamdaman ba siyang sakit kung saan siya tinusok. Nagulat si Issei, at nagtaka kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang panaginip. Ngunit itinuro ni Rias na hindi ito panaginip at isiniwalat na gumaling siya ng magdamag dahil ibinahagi nito sa kanya ang kanyang mahika buong gabi. Nang marinig ito, nataranta si Issei, ngunit tiniyak sa kanya ni Rias na hindi pa rin nagagamit ang kanyang V-card. Pagkatapos nito, sinabi ni Rias na ang mundo ay puno ng misteryo. At nang tanungin ni Issei kung ano ang ibig niyang sabihin kanina sa mga demonyo, isiniwalat ni Rias na siya ay isang demonyo at ang kanyang master. Kalaunan, pumasok sina Issei at Rias sa paaralan, na nakakuha ng atensyon at nagpaisip sa lahat kung paano napunta ang talunan sa idolo ng paaralan. Di nagtagal, sinabi ni Rias na magpapadala siya ng isang tao kay Issei. At nang paalis na siya, biglang sumulpat si Matsuda at sinuntok si Issei dahil sa pagtataksil niya sa Brotherhood ng mga talunan. Ngunit pinakalma siya ni Motohama at iminungkahi na pakinggan muna nila si Issei. Pagkatapos ay tinanong ni Matsuda si Issei kung ano ang nangyari, at bilang tugon, sinabi ni Issei na abala ito buong gabi sa paghahalongkat ng mga plot armor. Samantala, nakasalubong ni Rias si Suna, na itinuro na hindi pangkaraniwan para sa kanya ang magdala ng isang taong talunan sa kanyang tahanan. Ngunit sinabi ni Rias na nakakuha lang siya ng isang talunan na parang nakababatang kapatid. Kalaunan sa klase, pumasok si Yuto sa kanyang klase, na ikinagulat ng mga babae habang si Issei ay naiinggit. Pagkatapos ay nilapitan ni Yuto si Issei upang sabihin na siya ay pinadala ni Rias. Nang yayain niya si Issei na sumunod sa kanya, natakot ang mga babae na baka mahawan si Yuto ng kawawang nilalang. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lumang bahay na may mga nakasinding kandila at ipinakilala ni Yuto si Kuniko bilang unang miyembro ng club. Samantala, tiningnan ni Issei ang kanyang figure at nasa sabik na sumali sa club. Biglang nakarinig si Issei ng tunog ng shower, at nang mapagtanto niyang si Rias pala ang nasa shower, tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang tuwa nang ituro ni Akino na nakakatakot ang itsura niya. Pagkatapos nito, lumapit siya sa kanya at nagpakilala bilang vice-presidente ng club. Habang pinapangarap ni Issei ang posibilidad na makasama sa iisang club ang dalawang sikat na idolo sa paaralan, lumabas si Rias mula sa shower at humingi ng tawad sa pagtulog niya sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, sinabi ni Rias na ang Occult Research Club ay isang panlilinlang lamang at isiniwalat na lahat sila ay mga demonyo. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya kay Issei na ang lalaking umatake sa kanya noong nakaraang araw ay isa sa mga fallen angel na dating naglingkod sa Diyos ngunit itinapon sa ilalim ng mundo dahil sa pagiging masama. Mula noong medieval na panahon, mayroong patuloy na pakikibaka para sa pangangibabaw sa ilalim ng mundo. At dahil ang mga normal na anghel ay nanghuhuli rin ng mga demonyo sa utos ng Diyos, sinabi ni Rias na mayroong tatlong panig na pagtatalo. Sa puntong ito, natunaw ang utak ni Issei at sinabi niyang masyadong komplikado ito para maunawaan ng isang taong tulad niya. Kaya ipinaalala ni Rias sa kanya ang kanyang pakikipag-date kay Yoma. Ngunit nang tumanggi si Issei na maniwala sa kanya, ipinakita ni Rias sa kanya ang isang larawan niya at ni Yoma upang patunayan ang kanyang punto. Nagulat, tinanong siya ni Issei kung paano niya nakuha ang larawan, at ipinaliwanag niya na si Yoma ay mula sa parehong paksayon na umatake sa kanya noong nakaraang gabi. Narinig ito, itinuro ni Issei na ang kanyang mga kaibigan ay walang alaala sa kanya, at hindi niya mahanap ang kanyang kontak sa kanyang telepono. Bilang tugon, sinabi ni Rias na malamang ginamit ni Yoma ang kanyang mga kapangyarihan tulad ng pag-brainwash niya sa utak ng kanyang mga magulang kanina. Nang sabihin niyang binura ni Yoma ang mga alaala ng kanilang relasyon pagkatapos maisakatuparan ang kanyang misyon, napaisip si Issei kung ano ang misyon. Ipinaliwanag ni Rias na pinaslang siya ni Yoma matapos kumpirmahin ang presensya ng isang sagradong gamit sa kanyang katawan. Ang sagradong gamit ay isang kakaibang kapangyarihang nasa ilang mga tao.
Kaya sinabi ni Rias na ang mga demonyo at mga fallen angel ay minsang pinagbabantaan nito. Pagkatapos, hiniling ni Rias kay Issei na itaas ang kanyang kamay at isipin ang pinakamalakas na nilalang na naiisip niya, ngunit sinabi niya na masyadong biglaan ito. Pagkatapos ay sinabihan niya itong mag-focus, ngunit nag-ambala si Issei ng kanyang plot armor at nahihirapang mag-focus. Kalaunan, sumuko siya at nagpasya si Rias na dahan-dahanin ang mga bagay-bagay. Dahil sa pag-aalinlangan, sinabi ni Issei na maaaring mali sila, ngunit iginiit ni Rias na tinarget siya ng mga fallen angel dahil natatakot sila sa sagradong gamit. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Issei kung paano siya nabubuhay, at ipinaliwanag ni Rias na tinawag siya nito gamit ang isang mahiwagang flyer ilang sandali bago siya nasawi. Isiniwalat pa ni Rias na siya ay muling isinilang sa pamilya ng isang demonyong may mataas na uri. Habang nasa labas noon, inakala ni Issei na hindi na siya tao dahil mas nakakakita siya sa gabi at mayroon din siyang mga pakpak tulad ng ibang miyembro ng club. Ipinaliwanag ni Rias na ang mga demonyo ay nangongolekta ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kontrata sa mga tao at pagtanggap ng kabayaran para dito. Ngunit nitong mga nakaraang panahon, namamahagi sila ng mga magic circle sa mga potensyal na kontratista sa pamamagitan ng mga flyer sa halip na gumuhit ng mga magic circle. Habang iniimpake ni Issei ang mga flyer para sa paghahatid, ipinaliwanag ni Rias na karaniwan nilang hinahayaan ang mga pamilyar na hawakan ito, ngunit dahil siya ang baguhang demonyo, kailangan niyang matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang tainga na maaaring magkaroon siya ng sarili niyang mga tagapaglingkod balang araw kung magsisikap siya. Dahil sa sigla, tinanong ni Issei kung susundin siya ng tagapaglingkod, kahit na gusto niyang gumawa ng mga nakakatakot na bagay sa kanila, at kinumpirma ni Rias na gagawin nila. Dahil dito, nagpasya si Issei na maging isang hari ng mga demonyo at nagbisikleta na parang isang baliw upang ihatid ang mga flyer. Pagkatapos, bumalik siya sa clubhouse at sinabi ni Rias na mayroon pa siyang isa pang gawain para sa kanya. Dahil nakatanggap si Kuniko ng 2 kahilingan sa pagpapatawag, sinabi niyang hahayaan niya itong humawak ng isa. Kaya nagpasalamat si Kuniko sa pagtulong nito, ngunit nagpasalamat din siya bilang kapalit sa pagtulong nito na mapalapit sa kanyang pangarap. Ilang sandali pa, nag-activate si Kuniko ng teleportation circle habang nilagyan ni Rias ng carb seal ang mga kamay ni Issei bilang patunay na kabilang siya sa grupo ng Gramory. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Issei na tumuntong sa bilog. Ngunit laking gulat ng lahat, hindi siya na-teleport. Kaya inanunsyo ni Rias na hindi siya maaaring tumalon. Dahil dito, nagbisikleta si Issei papunta sa destinasyon habang pinagalitan ang sarili dahil sa pagiging demonyo. Pagkatapos, nakarating siya sa kanyang destinasyon at kumatok sa pinto. Ngunit isang lalaking nagngangalang Murasawa ang bumukas at isinara ang pinto, sinasabing gusto niya ng ibang demonyo. Dahil ayaw tumigil ni Issei sa pagkatok, tinanong ni Murasawa kung anong uri ng demonyo ang kumakatok sa mga pinto dahil palaging lumalabas si Kuniko mula sa magic circle ng flyer. Bilang tugon, sinabi ni Issei na gusto rin niya itong gawin, ngunit nabigo, kaya kinailangan niyang magmadaling bumaba roon sakay ng kanyang bisikleta. Nang marinig ito, sinabi ni Murasawa na wala na siyang pag-asa at inalok siya ng inumin. Pagkatapos nito, hiniling ni Murasawa na ipakita niya ang kanyang mga talento. Kaya, gumawa si Issei ng isang Dragon Ball move, ngunit walang nangyari. Kaya, inamin niya na wala pa siyang talento. Hindi humanga, ipinakita sa kanya ni Murasawa ang kanyang koleksyon ng serye ng Dragon Ball. Matapos nilang guguli ng buong oras sa pagtatalo kung sino ang paboritong karakter ang pinakamahusay, umuwi si Issei, pinagalitan ang sarili dahil sa hindi pagpirma ng kontrata. Biglang nagpakita ang isang fallen angel na nagngangalang Kalawana at sinabing inutusan siyang burahin ang lahat ng bakas nito. Nang ihagis niya ang isang sibat sa kanya, umiwas si Issei at sa proseso, nakita niya ang selyo sa kanyang palad. Sa kabila nito, sinubukan niya itong talunin muli. Kaya, naalala ni Issei ang payo ni Rias. Kaya, naisip niya si Gohan at sinubukang gawin ang kanyang Dragon Wave attack, ngunit ginamit niya ang kanyang Sacred Gear at pinasabog si Kalawana gamit ito. Natakot dito, nagpasya si Kalawana na magulat sa kanyang mga nakatataas at nawala. Kalaunan sa clubhouse, ipinaliwanag ni Rias na maaari na niyang gamitin ang Sacred Gear kung kailan niya gusto, ngunit binalaan niya itong huwag subukang harapin ang mga fallen angel na nag-iisa.
Kinabukasan, tumungo si Issei sa paaralan, iniisip na nagkamali siya noong nakaraang gabi, ngunit bigla niyang nakita ang isang babae na nagngangalang Asha na nagpapakita ng kanyang maliliit na plot armor sa tabi ng kalsada. Humanga sa matangkad na kulay sa ilalim ng kanyang damit, tinulungan siya ni Issei na bumangon at napagtanto na siya ay isang cute, dahil siya ang tipo niya, nagpa siya siyang ipagsapalaran siya, ngunit mas natalo siya kaysa sa iyo noong huling yugto ng talking stage mo. Nang ibunyag ni Asha na siya ay itinalaga sa simbahan ng bayan, napansin ni Issei ang kanyang kasuotan at inakala niyang isa siyang madre. Ngunit nang makita niya ang pendant ng krus nito, hindi siya naging komportable. Ilang sandali pa, nakakita sila ng isang sugatang batang lalaki sa tabi ng kalsada. Kaya, nagmadali si Asha upang pagalingin ito. Habang natutuwang nanonood si Issei, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang kamay. Di nagtagal, habang papalapit sila sa simbahan, naramdaman ni Issei ang pagkirot ng kanyang kaluluwa, at hiniling ni Asha sa kanya na samahan siya roon upang makaganti siya sa kanyang pabor. Mabilis na nagdahilan si Issei at tinanggihan ang alok. Kaya, nagpakilala ang madre at inanyayahan siyang bumisita sa simbahan anumang oras. Bilang tugon, pumayag si Issei at umalis. Kalaunan, nang sabihin niya kay Rias ang tungkol sa mga kakaibang senyales na naramdaman niya malapit sa simbahan, binalaan siya nito na ang simbahan ay isang teritoryo ng mga demonyo at ang pagpasok dito ay maaring magsimula ng digmaan sa Diyos. Bukod pa rito, sinabi niya na maaring inaanyayahan niya ang kasawian sa pamamagitan ng pakikisama sa mga tao sa simbahan dahil ang ilan sa mga exorcist ng simbahan ay may hawak na mga sagradong kagamitan. Matapos sabihin na mawawala na lang siya kung sakaling ma-exorcise siya, sinabihan siya ni Rias na mag-ingat at umalis na. Kalaunan, dumating si Aquino at isiniwalat na nagpadala sa kanila ang Archduke ng mensahe tungkol sa isang naligaw na demonyong nakakawala. Pagkatapos ng paglubog ng araw, nag-teleport si Rias at ang mga miyembro ng club papunta sa lokasyon habang ipinaliwanag niya na ang mga demonyong nagpapawalang buhay sa kanilang mga amo para gawin ang anumang gusto nila ay nagiging mga naligaw. Ilang sandali pa, habang papasok sila sa isang abandonadong gusali, tinanong ni Rias si Issei kung naglalaro ba siya ng chess, ngunit dahil ginugugol lamang niya ang kanyang libreng oras sa sentro, ipinaliwanag ni Rias ang mga pyesa sa board at kung paano binibigyan ng mga demonyo mula sa aristokrasya ang mga katangian ng mga pyesa ng chess sa kanilang mga nasasakupan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Issei kung bakit nila kailangang gawin iyon, ngunit sinabihan siya ni Rias na manood at matuto. Bigla, lumabas ang stray na demonyo, ipinakita ang kanyang malalaking plot armor, at kinilala siya ni Rias bilang isang visor na karapat-dapat sipain ang kanyang sarili. Bigla, nagbanta ang stray na demonyo na maligo sa dugo ni Rias at sinimulang ihanda ang kanyang mga plot armor para sa isang pag-atake. Nabighani sa nakita, naisip ni Issei na hindi naman pala ganoon kasama ang mga gala na demonyo hanggang sa mabunyag niya ang iba pang hindi maganda na bahagi ng kanyang katawan. Bigla, nagpagana siya ng ilang mahiwagang bilog sa kanyang katawan at nagpaputok ng kakaibang likido kay Issei. Mabuti na lang at mabilis na nailigtas ni Rias ang talunang bida mula sa pagkapasok. Bigla, sumugod si Yuto patungo sa halimaw, hinangaan ni Issei sa kanyang hindi kapani-paniwalang bilis, habang ipinaliwanag ni Rias na kinakatawan niya ang kabalyero dahil mabilis at mahusay ito sa paggamit ng espada. Agad na pinutol ni Yuto ang mga braso ng halimaw, at saka lamang lumapit si Kuneko dito. Bigla, tumubo ang mga pangil ng halimaw at nilunok siya, na nagpataranta kay Issei, ngunit tiniyak ni Rias na maging kalmado. Saka lamang pinunit ni Kuneko ang katawan ng halimaw, at ipinaliwanag ni Rias na kinakatawan niya ang tore gamit ang kanyang napakalaking lakas at kakayahang depensa. Pagkatapos ay inihagis ni Kuneko ang halimaw nang bumagsak ito malapit sa kanya. Habang papalapit si Aquino sa halimaw upang ipakita ang kanyang husay, biglang inatake ng halimaw si Rias, ngunit mabilis na ginamit ni Issei ang kanyang sagradong kagamitan at inilayo siya sa daan. Sa puntong ito, inutusan ni Rias si Aquino na tapusin ang halimaw. Kaya ginamit ni Aquino ang kanyang mga kasanayan sa kidlat habang isiniwalat ni Rias na siya ang reyna na pinagsasama ang kapangyarihan ng iba pang mga piraso. Biglang pinakawala ni Aquino ang kanyang kidlat sa halimaw at iniwan itong nakahiga. Kaya nagcast si Rias ng isang spell para tapusin ito at iminungkahing bumalik na sila.
Nang sandaling iyon ay tinanong ni Issei si Rias tungkol sa kanyang papel at sinabi nitong isa lamang siyang piyon, na nagpagulat sa kanya. Kalaunan sa kanyang susunod na gawain, nalungkot si Issei nang mapagtanto na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang maging isang hari ng mga harem. Pagdating sa kanyang destinasyon, nakita niyang bukas ang pinto at biglang naramdaman niyang may mali. Ngunit dahil ayaw niyang bigin si Rias sa hindi pagbuo ng isang kontrata, pumasok siya sa bahay. Di nagtagal, nabahira ng dugo ang kanyang mga kamay mula sa mga dingding at nakakita siya ng isang bangkay na naliligo sa dugo. Habang siya ay natataranta, nagtataka sa nangyari, isang lalaking nakaupo sa sopa ang nagsabing ito ang gantimpala ng masasama. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fried, isang exorcist, na ikinabahala ni Issei, na pagkatapos ay umatras. Pagkatapos ay binunot ni Fried ang kanyang mga sandata habang sinasabing nangangaso siya ng mga demonyo para mabuhay. Nang makita ito, natarante si Issei, kaya inatake siya ni Fried, ngunit bahagya siyang nakaiwas sa atake at ginamit ang kanyang sagradong kagamitan. Nang sinubukan ni Issei na atakihin si Fried, nataman siya sa likod at bumagsak sa lupa. Sinubukan siyang tapusin ni Fried, ngunit dumating si Asha at sumigaw, kaya ipinakilala siya ni Fried bilang kanyang katulong. Nang makilala ni Asha si Issei at tinanong kung bakit siya naroon, humingi ng tawad si Issei at isiniwalat na isa siyang demonyo. Nagsimulang umiyak si Asha, kaya sinermonan siya ni Fried tungkol sa hindi pagkakatugma ng mga tao at demonyo. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tapusin si Issei, ngunit humadlang si Asha at nagmakaawa na huwag siyang saktan dahil isa itong mabuting tao. Dahil sa inis, tinamaan siya ni Fried ng isang babala na slash, pinunit ang kanyang mga damit at inilantad ang kanyang plot armor. Pagkatapos ay hinawakan niya siya at itinulak sa dingding habang tinitingnan ang kanyang plot armor, ngunit lumakas ang loob ni Issei at ipinagtanggol siya. Kaya, iniwan ni Fried si Asha at naghanda na makipaglaban kay Issei. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian, inakala ni Issei na wala siyang pag-asa. Ngunit dahil sa kanyang ego, inatake niya si Fried at pinatumba ito. Dahil sa inis, sinubukan ni Fred na atakihin si Issei, ngunit biglang sumulpat si Yuto upang ipagtanggol siya, kasunod ni Akino at si Kuneko. Binalaan ni Yuto si Fried na kabilang si Issei sa kanilang grupo, ngunit natuwa ang mayabang nang makakita ng mas maraming demonyo na huhulihin. Sakto, sumulpat si Rias at inakusahan si Fried ng panggugulo sa kanyang alipin. Humarap siya kay Issei, tinanong niya kung nasaktan ba ito, ngunit humingi ng tawad si Issei sa pagkabigo sa isa pang misyon. Kaya sinisi ni Rias ang sarili sa pagpapadala sa kanya sa kapahamakan ng hindi inaalam ng maayos. Samantala, binatikos ni Fried si Asha dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho habang sinabi ni Rias na walang awa siya tuwing may nanggugulo sa kanyang alipin. Nang sumugod si Rias para sa isang away, sinabi ni Aquino na ang pagliligtas kay Issei ang prioridad. Kaya binato ni Kuniko ng kahon si Fried habang naghahanda silang lahat para mag-teleport. Gayunpaman, iminungkahi ni Issei na isama nila si Asha, ngunit sinabi ni Rias na tanging ang mga miyembro lamang ng kanyang sambahayan ang maaaring mag-teleport kasama nila, kaya't isinigaw niya ang pangalan nito habang naglalaho ang mga ito. Kinabukasan, pinagaling ni Rias si Issei gamit ang kanyang mahiwagang plot armor, ngunit nahihiya siya dahil sa kanyang maliit na launcher at umalis sa shower. Habang inaalagaan siya ni Akino, ipinaliwanag niya na kakailanganin ng ilang oras para tuluyan siyang gumaling dahil ang gala na exorcist ay gumawa ng pinsala sa kanya. Nang marinig ito, tinanong ni Issei kung ang mga exorcist ay mayroon ding mga stray, at ipinaliwanag ni Yuto na ang ilang mga exorcist ay pinalalayas mula sa simbahan at nagtatrabaho sa ilalim ng mga fallen angels. Nang maisip niya kung dahil doon ay nagiging stray rin si Asha, lumabas si Rias sa shower at kinumpirma ito. Kalaunan, pinagalitan ni Issei ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina dahil hindi niya man lang mailigtas ang isang babaeng gusto niya. Dahil dito, nagpasya siyang magpakalakas sa pamamagitan ng pag-pull up sa isang palaruan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi siya ginawa para dito. Gayunpaman, nang maisip niya na malamang na tinutokso si Asha ng kanyang amo, nagpakita siya sa palaruan. Ilang sandali pa, tumambay sila sa isang kainan kung saan itinuro sa kanya ni Issei kung paano kumain ng hamburger. Dahil sa kuryosidad,
Tinanong niya kung paano niya ito natagpuan, at ipinaliwanag ni Asha na siya ay nasa bakasyon, kaya naglakad-lakad siya sa bayan at nakasalubong niya ito. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Issei na gugulin nila ang buong araw na paglalaro. Kaya, ginalugad nila ang bayan sa paglalaro at pagsasaya. Kalaunan, habang umiinom sila, sinabi ni Asha na ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong kasiyahan noon, ngunit sinabi ni Issei na nagpapalabis lang siya. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Asha na hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat ni Issei, kaya umupo sila sa isang tahimik na lugar at ginamit niya ang kanyang mahika sa kanya. Agad na gamaan ang pakiramdam ni Issei at sinabing kahanga-hanga siya. Pagkatapos, ikinwento ni Asha sa isang soba kung paano siya iniwan sa isang simbahan kung saan siya lumaki at natuklasan ang kanyang mga talento. Bilang resulta, sinimulan niyang pagalingin ang mga tao mula sa buong mundo. Masaya siyang tumulong sa mga tao hanggang sa isang araw nang pagalingin niya ang isang demonyo, na kakaiba, kaya siya ay binyansagang isang erehe. Nang marinig ito, naisip ni Issei na ito ang dahilan kung bakit siya dinampot ng isang fallen angel habang ipinaliwanag ni Asha na wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinasok. Nang idagdag niya na umaasa siyang matutupad ang kanyang mga pangarap, tinanong ito ni Issei at isiniwalat niya na pangarap niyang magkaroon ng maraming kaibigan at magsaya kasama sila. Nang ibunyag niya na hindi pa siya nagkakaroon ng mga kaibigan, sinabi ni Issei na magkaibigan na sila dahil nagsaya silang dalawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung sapat na ba iyon para sa kanya, ngunit sinabi ni Asha na ayaw niyang magdulot ng problema para sa kanya. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Issei na ang isang demonyo at isang madre ay maaaring magkasundo ng walang problema. Kaya, natuwa si Asha. Ngunit biglang nagpakita si Yoma, na nagsasabing imposible iyon. Nang makilala siya ni Asha, sinabi ni Yoma kay Asha na hindi siya maaaring tumakas. Sa puntong ito, inamin ni Asha kay Issei na tumakas siya sa simbahan dahil hindi siya komportable sa pagtapos ng buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Issei na alam niya dahil kakaiba na ang isang sweet na babaeng tulad niya ay sama-sama sa mga basura. Sa pagharap kay Yoma, tinanong ni Issei kung ano ang gusto niya, at bigla siyang tumawag ng isang sibat, nangakong tatapusin siya ng tuluyan sa pagkakataong ito. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ginamit ni Issei ang kanyang kagamitan. Pero natawa lang ang babae nang ipaliwanag niya na ang kanyang dragon hand gear ay isa lamang ordinaryong bagay na pansamantalang nagdedouble sa kanyang kapangyarihan. Ang mas malala pa, sinabi niyang pinaglalaroan siya ng kanyang superior na magpanggap na kasintahan sa isang talunan dahil natatakot sila sa larwang tinatawag niyang gear. Dahil sa inis, sinabihan siya ni Issei na tumigil, ngunit sinabi ni Yoma na wala siyang laban dito at pinayuhan siyang ibigay si Asha. Bilang tugon, sinabi ni Issei na kailangan niyang patunayan na siya ay isang lalaki at i-activate ang kanyang dragon hand gear, ngunit natusok siya bago pa man siya magkaroon ng lakas. Mabilis siyang pinagaling ni Asha, habang sinabihan siya ni Yoma na bumalik sa simbahan kasama niya dahil mas maganda ang kanyang healing gear kaysa sa anumang mayroon si Issei. Nang sabihin ni Asha na gusto lang nila siya dahil sa kanyang mga regalo, inalok ni Yoma na iligtas si Issei kung papayag siyang sumama sa kanya. Pagkatapos ay tumayo si Issei upang magprotesta, ngunit inihagis ni Yoma ang kanyang magaan na sibat sa kanya. Mabilis na itinulak ni Issei si Asha palayo, at tumama ang sibat sa kanyang harapan, na nagpasabog sa kanya sa isang kalapit na pool. Habang napagtanto ni Issei na ang sibat ang real deal na gamit, ipinaliwanag ni Yoma kay Asha na sinasadya niyang hindi tamaan dahil maaaring napaire piraso na sana ng sibat si Issei para mapagaling niya ito. Nang marinig ito, pumayag si Asha na sumama sa kanya. Kaya, binalot siya ni Yoma sa kanyang mga pakpak at sinabing magiging malaya na siya sa pagdurusa pagkatapos ng isang ritual na kanilang isasagawa. Doon mismo, habang inaabot ni Issei si Asha, nawala si Yoma kasama niya, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung bakit siya napakahina. Kalaunan, nang magreklamo si Issei tungkol dito sa mga miyembro ng kanyang club, sinabihan siya ni Rias na kalimutan na si Asha, sinabing hindi dapat maging simple ang mga demonyo sa kanyang sambahayan. Ngunit hiniling ni Issei na palayasin siya sa sambahayan upang mailigtas niya si Asha ng mag-isa dahil isa lamang siyang disposable pawn. Dahil sa inis, tinanong ni Rias kung sa tingin ba niya ay ang pawn ang pinakamahina sa chessboard. Kaya,
Tinanong ni Issei ang tungkol sa espesyal na katangian ng mga pawn at ipinaliwanag ni Rias na tulad niya, ang pawn ay maaaring ma-promote upang maging anumang piraso sa laro maliban sa hari sa pamamagitan ng pag-abot sa huling linya ng kalaban tulad ng simbahan. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Issei ang natutunan niya kay Yoma tungkol sa kanyang sagradong kagamitan. Ngunit sinabihan siya ni Rias na gamitin ang kanyang utak dahil ang kagamitan ay pinapagana ng willpower ng may-ari nito. Kaya, habang lumalaki ang kanyang willpower, mas nagiging malakas siya. Nang sandaling iyon, bumulong si Akino sa tainga ni Rias at inanunsyo niya na aalis na sila. Gayunpaman, bago sila mawala, sinabi ni Rias na hindi kayang harapin ng isang piraso ang isang fallen angel ng mag-isa, kahit na matapos ang promosyon. Di nagtagal, naghanda si Issei para simulan ang kanyang misyon sa pagsadyap ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng babala mula kay Yuto na pigilan siya, iginiit ni Issei na hindi nila siya mapipigilan. Kaya, isiniwalat nila na sinabihan sila ni Rias na suportahan siya. Sa ibang lugar, nagpakita sina Rias at Akino sa isang kagubatan kung saan isang anghel na nagngangalang Metal ang tumalon mula sa isang puno upang salubungin sila. Matapos niyang magpakilala, sinabi ni Rias na naramdaman ni Akino ang kanyang presensya at tinanong kung natatakot ba siya sa kanila. Bilang tugon, sinabi ni Metal na tinitiyak lang niya na walang demonyo ang makakagambala sa kanilang mahalagang ritual. Natuwa rito, ibinalita ni Akino na kakaalis lang ng kanyang mga kasama para mag-CR sa kanilang parada, na ikinagalit ni Metal. Sa kabilang banda, dumating si Issei at ang kanyang koponan sa lokasyon at naramdaman na ang lugar ay puno ng mga pari. Bigla, sinipa ni Kuniko ang pinto at sinalubong sila ni Fried. Pagkatapos nito, hinugot niya ang kanyang mga sandata. At nang magtanong si Issei tungkol kay Asha, sinabi niyang nasa ilalim ng lupa ang kanyang ritual, ngunit kailangan muna nilang dumaan sa kanya. Bigla, inihagis ni Kuniko ang isang bangko sa kanya habang inaatake siya ni Yuto ng napakabilis. Ngunit dahil hindi siya naapektuhan nito, ginamit ni Issei ang kanyang kagamitan upang mamagitan. Samantala, sa kagubatan, tinawag ni Metal sina Kalawana at Dominic upang atakihin sina Rias at Akino. Pagbalik sa simbahan, sumugod si Issei patungo kay Fried, ngunit napaputukan siya. Kaya, ginamit niya ang kanyang promosyon at ipinagtanggol ang atake habang nagbibigay ng isang mapaminsalang suntok kay Fried. Nang makitang mas marami sila kaysa sa kanya, umalis si Fried. Kaya, nakarating sila sa lugar ng ritual kung saan sila sinalubong ni Yoma at naglagay ng spell upang makuha ang sagradong kagamitan ni Asha. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kagamitan sa kanyang sarili at inanunsyo na siya ay naging Supreme Fallen Angel at maaari na ngayong magbayad sa lahat ng nang-insulto sa kanya. Bigla, inatake ni Yuto ang mga nakatayong gwardya at sumama si Kuniko sa kanya sa laban. Nang makita ito, sumugod si Issei sa krus kung saan nakatali si Asha at pinakawalan siya ni Yoma upang gantimpalaan si Issei sa pag-abot sa lugar. Inis na sinabihan siya ni Issei na ibalik ang mga sagradong gamit ni Asha, ngunit tinuya ni Yoma at pinagbantaan na lilipulin silang lahat. Nagkomento si Issei na inakala niyang si Yoma ang kanyang soulmate, ngunit tinawanan siya nito at sinabing nasiyahan siya sa pang-aasar sa kanya dahil wala pa itong karanasan at isang nakakabagot na kasintahan, habang ginagawa niyang biro ang nararamdaman nito para sa kanya. Sinigawan siya ni Issei na tumigil. Gayunpaman, lalo lamang itong ikinainis ni Yoma. Kaya, inatake niya ito ngunit nakatakas si Issei kasama si Asha habang pinapanatili ni Yuto at Kuniko ang mga gwardya. Pagdating sa simbahan, inihiga ni Issei si Asha at sinabihan siyang maghintay dahil magkakaroon sila ng maraming kasiyahan kapag nakalabas na sila. Sinabi ni Asha na masaya siya na nagkaroon siya ng isang kaibigan, kahit na hindi ito nagtagal. Ngunit nang marinig ito, sinabi niya sa kanya ang lahat ng matatamis na bagay na gusto niyang subukan kasama ito. Bigla, naiyak si Issei, idinagdag na ipapakilala niya ito sa kanyang mga kaibigan at maghahanda ng isang party. Habang pinapanood siyang umiiyak, naiyak din si Asha, at nasawi. Dahil nasaktan sa kanyang pagkasawi, nanawagan si Issei sa Diyos at nagmakaawa na huwag siyang kunin dahil ang gusto lang niya ay mga kaibigang makakasama niya sa kasiyahan. Ngunit pagkatapos, dumating si Yoma at pinagtawanan siya. Samantala, sa kagubatan, kinut siya ng mga fallen angel si Issei dahil sa pagwasak sa maliit niyang puso ni Yoma.
At nang salakayin nila si Rias, tumatalbog ang mga atake sa kanya. Nagalit si Rias at gumanti sa kanila dahil sa pangungutya kay Issei. Pagbalik sa simbahan, ipinakita ni Yoma kay Issei ang sugat na nakuha niya kay Yuto habang sinusubukang umalis sa lugar ng ritual at pinagaling ang sarili. Habang pinag-uusapan niya kung gaano ito kagaling at kung paano niya ngayon mapapalitan ang kanyang lugar bilang isang tunay na fallen angel kasama ang kanyang mga nakatataas, sinabi ni Issei na wala siyang pakialam at idinagdag na hindi karapat-dapat masawi si Asha dahil hindi niya kailanman pinili ang pagitan ng mga fallen angel at mga demonyo. Gayunpaman, tumugon si Yoma sa pagsasabing ito ang kapalaran ng mga may sagradong kagamitan, na inisin si Issei, na pagkatapos ay hindi sumang-ayon, na sinasabing maaari sana siyang mamuhay ng mapayapa. Nang sabihin ni Issei na kaibigan niya si Asha, sinisi siya ni Yoma sa hindi niya pagprotekta sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Issei at naalala ang komento ni Rias tungkol sa kanyang mga kapangyarihan na lumalakas kasabay ng kanyang paghahangad. Kaya, ginamit niya ang kanyang kamay na dragon at sinubukang atakihin si Yoma, ngunit umiwas ito sa kanyang atake habang ipinapaalala sa kanya na ang kanyang sagradong gamit ay hindi makakasakit ng langaw. Gayunpaman, dahil hindi tumigil si Issei sa pagsubok, inihagis niya ang dalawang magaan na sibat sa kanyang mga binti. At kahit na nasusunog ang mga sugat, hinugot ni Issei ang mga sibat at sinabing ang kanyang pagdurusa ay walang-wala kumpara sa kay Asha. Nang makita ito, pinuri siya ni Yoma sa pananatiling buhay hanggat isang mababang uri ng demonyo. Dahil hindi gumana ang pagtawag sa Diyos, tinawagan na lang ni Issei si Satan at humingi ng kapangyarihan habang siya ay muling tumayo. Gulat na gulat, sinabi ni Yoma na hindi niya dapat kayang tumayo. At habang naglalakad patungo sa kanya, kinumpirma ni Issei na nararamdaman niya ang sakit ngunit wala siyang pakialam. Bigla, ginamit niya ang kanyang kamay na dragon, na naging isa na may mga kuko, na ikinatakot ni Yoma, na nagtaka kung paano nagawa iyon ng gamit. Kaya, inihagis niya ang isa pang magaan na sibat kay Issei, ngunit hinaranggan nito ang atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinawakan ni Issei ang kanyang paa at inihagis siya sa labas ng gusali. Bigla na lang sumulpat si Yuto para suportahan siya at sinabing hindi niya inaasahan na matatalo niya ng mag-isa ang isang fallen angel. Nang sabihin ni Issei na huli na siya, isiniwalat ni Yuto na inutusan siya ni Rias na huwag makialam. Doon din, sumulpat si Rias at sinabing alam niyang kaya niyang manalo sa laban ng mag-isa, na ikinagulat ni Issei. Sinabi ni Rias na natapos na niya ang kanyang gawain sa kagubatan at nag-teleport sa simbahan para tumulong. Pagkatapos ay hinayla ni Kuniko si Yoma pabalik sa simbahan, at ipinakilala ni Rias ang kanyang sarili bilang ang heiress ng pamilyang Green Mary habang isiniwalat na pinasabog niya ang kanyang mga allopiers sa kagubatan. Pagkatapos nito, idinagdag niya na alam niya na ang mga fallen angels sa bayan ay may binabalak at nakialam lamang dahil inatake nila si Issei. Nang makita ang na-upgrade na kamay ng dragon ni Issei, ipinaliwanag ni Rias kay Yoma na ang sagradong gamit ni Issei ay hindi ang iniisip niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang gamit ay nagbibigay daan sa sinumang gumamit nito na pansamantalang malampasan si Satan or ang Diyos sa kapangyarihan at kinilala ito bilang gauntlet ng Red Dragon Emperor. Dahil matagal bago ma-power up ang gear, sinabi ni Rias kay Issei na nanalo lang siya dahil binaliwala ni Yoma ang kanyang depensa. Bigla, nag-transform si Yoma sa kanyang anyong tao at sinubukang lokohin si Issei sa pamamagitan ng pagpapakita ng souvenir na nakuha niya mula sa kanya noong date nila. Nang makita ito, sinubukan ni Yuto na makialam, ngunit pinigilan siya ni Rias at pinanood si Issei. Dahil sa inis sa kanyang mga panlilinlang, tinalikuran siya ni Issei at sinabihan si Rias na pagbabayaran siya. Sa sandaling paganahin ni Rias ang kanyang mga kapangyarihan, nag-transform si Yoma ngunit agad siyang nabura. Pagkatapos, kinuha ni Rias ang sagradong gear at iminungkahing ibalik nila ito kay Asha. Nang ibalik ito ni Issei sa kanya, naiyak siya at sinisi ang sarili sa hindi pagprotekta sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Rias na isa lamang siyang walang karanasang demonyo at inilabas ang isang piraso ng chest ng obispo, ipinaliwanag na tungkulin ng obispo na suportahan ang iba pang mga demonyo sa sambahayan. Dahil may kakayahan si Asha sa pagpapagaling, sinabi ni Rias na magiging isang may kakayahang obispo siya at inanunsyo ang kanyang intensyon na buhayin muli si Asha bilang isang demonyo. Ilang sandali pa,
binuhay muli ni Rias si Asha upang mapagaling niya sila gamit ang kanyang kakayahan at sinabing aalagaan siya ni Issei bilang kanyang senior. Kinabukasan, binisita ni Issei ang clubhouse at tinanong si Rias kung marami pang pawn na katulad niya at nagreklamo tungkol sa pagkakaroon ng mga karibal. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rias na siya lang ang pawn niya dahil isinakripisyo niya ang 7 iba pang pawn para lang mabuhay itong muli bilang isang demonyo. Pagkatapos ay niyakap niya ito mula sa likuran, ipinatong ang ulo nito sa kanyang mga floor armor habang ipinaliwanag na tumaya siya sa kanya dahil mayroon itong boosted gear. Pagkatapos nito, tinitigan niya ng malalim ang kaluluwa nito at sinabihan siyang magsikap na maging pinakamahusay na pawn. Bigla na lang, kinas siya ni Rias at sinabing ito ay isang good luck charm para matulungan siyang lumakas. Nang idagdag niya na hindi na niya ito mayayakap simula nang magkaroon ito ng babae, dumating si Asha at nagulat sa ganda ni Rias. Nang humingi siya ng tawad sa Diyos, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Kaya ipinaalala ni Rias sa kanya na isa na siyang demonyo at hindi na maaaring manalangin sa Diyos. Pagkatapos lang, napansin ni Issei ang kanyang uniforme at tinanong kung lilipat na ba siya sa kanilang paaralan. Pagkatapos ay itinuro ni Rias na tumulong siya dahil ang kanyang ama ay bahagi ng pamamahala ng paaralan. Pagkatapos, dumating ang iba pang mga demonyo at nagdala si Akino ng isang cake upang salubungin si Asha, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sila ay binabantayan. Maya-maya, nakakita si Issei ng isang pares ng damit panloob na nakasabit sa silid ng club at kinuha ito, iniisip kung kanino ito. Base sa laki nito, napagtanto niyang dapat ay kay Asha ito. Kaya, dumating si Kuniko at kinatok ang kanyang ulo, sinabing isang krimen ang manggulo sa mga damit na may puntes ng mga tao. Nagkataon, lumabas si Asha mula sa banyo. Kaya mabilis na ibinalik ito ni Issei sa linya habang humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagtanggal nito. Pagkatapos ay sinabi ni Issei na ayos lang dahil wala na siyang ibang matutuluyan. Kaya isiniwalat ni Asha na nangako si Rias na tutulungan siyang makahanap ng bahay bago siya magsimulang pumasok sa paaralan. Ilang sandali pa, ipinaalam ni Rias kay Issei na magkakaroon siya ng mga pagsasanay sa umaga dahil ang huling pag-atake ay nagpapakita na kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Kinabukasan, maagang nagising si Issei at sinimulan ang kanyang pagsasanay sa umaga kasama si Rias at inudyukan ang sarili sa pagsasabing magiging hari siya ng mga demonyo. Nang idagdag niya na hindi niya inaasahan na magsasanay ang mga demonyo, sinabi ni Rias na ayaw niya ng mahihinang katulong. Kaya, mas mabilis na tumakbo si Issei, nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Di nagtagal, minasahe ni Rias ang kanyang likod gamit ang kanyang mga plot armor at isiniwalat na ang kanyang katayuan sa mundo ng mga demonyo ay natutukoy sa kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos nito, gumawa si Issei ng ilang push-up habang nakaupo si Rias sa kanyang likuran, ngunit agad na nag-ambala ng malambot na pakiramdam ng kanyang mga plot armor. Nang maramdaman ito, hinampas ni Rias ang kanyang likod at sinabihan siyang alisin ang kanyang mga nakasanayang pag-iisip. Napansin ni Issei na may hinahanap si Rias, at saka lang dumating si Asha. Pagkatapos, naghain siya ng tsaa kay Issei, na nagtanong kung bakit siya dumating. Bilang tugon, sinabi ni Asha na dumating siya ayon sa utos ni Rias. At habang pareho silang naghahanap ng mga sagot sa kanya, sinabi ni Rias na papunta na sila sa bahay ni Issei. Pagdating nila roon, nakakita si Issei ng ilang package sa labas at tinanong kung saan sila nanggaling. Bilang tugon, sinabi ni Asha na kanya ang mga ito, habang inanunsyo ni Rias na titira si Asha kasama niya mula sa sandaling iyon. Nang matarante si Issei tungkol dito, sinabi ni Ria na hiniling niya kay Asha na pumili ng matutuluyan at pinili niya ang bahay nito. Di nagtagal, nakipagkita sila sa mga magulang ni Issei at sinabi sa kanila ang tungkol dito, ngunit sinabi nila na maaaring mas makabubuti para kay Asha ang ibang pamilya dahil tinutusok ni Issei ang lahat gamit ang kanyang hindi mapakali na launcher. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rias na samantalahin nila ang pagkakataong ito upang sanayin si Asha na maging isang mabuting may bahay para sa kanya. Nang marinig ito, natuwa ang mga magulang ni Issei na ang kanilang pagkabigo sa pagkakaroon ng anak na lalaki ay maaaring magdulot sa kanila ng pagmamalaki. Nang pumayag sila sa alok ni Rias, sinabi ni Issei na hindi pa ito handa na magpakasal. Sa kanyang unang araw sa paaralan, ipinakilala ni Asha ang kanyang sarili at agad siyang sinuri ng mga talunang kaibigan ni Issei.
Gayunpaman, nang ibunyag niya na nakatira siya kay Issei, sinubukan ng mga kaibigan nito na tapusin siya dahil sa pagnanakaw ng lahat ng kanilang mga pagkakataon. Samantala, nakita ni Issei si Asha na nakikisama sa ibang mga babae. Lingid sa kanyang kaalaman, binibigyan siya ng mga babae ng mga side tips kung paano manirahan kasama ang isang talunang lalaki. Pagkatapos ng klase, pinasakay ni Issei si Asha sa bisikleta nito at sinabing mukhang pagod na pagod ito. Bilang tugon, sinabi ni Asha na nag-enjoy siya dahil lahat ng tao sa paaralan ay pala kaibigan, kasama na ang mga kaibigan nito. Nang marinig ito, tinanong ni Issei kung may ginawa ba silang kakaiba, ngunit sinabi niyang inimbitahan lang siya nito sa susunod na pagtitipon ng mga Ginoo. Ilang sandali pa, nakarating sila sa clubhouse kung saan nadatnan nilang nakatulala si Rias. Nang matauhan siya, inanunsyo niya na magde-debut si Asha sa gabing iyon. Ngunit dahil walang ideya si Asha kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Issei na kailangan niyang mag-teleport sa isang kliyente at bumuo ng kontrata sa kanila. Gayunpaman, sinabi niyang masyadong maaga dahil ilang araw pa lang naging demonyo si Asha. Nang sandaling iyon, pumasok si Akino at sinabing ayos lang dahil ang mga demonyong kapangyarihan ni Asha ay medyo mas mababa lang sa kanya. Sa kabila nito, naisip ni Issei na kailangan pa rin niyang protektahan si Asha, kaya inalok niyang sumama hanggang sa masanay si Asha sa paninirahan sa bayan. Habang papunta sa lokasyon, nag-aalala si Issei na baka lumabas na lumala ang kultura ng kliyente at magpista sa asset nito. Di nagtagal, nakarating siya sa bahay ng kliyente at napagtanto na ang kliyente ay pinsan ni Hulk na nagko-cosplay bilang isang babae. Nang ipakilala ng maskuladong Barbie ang kanyang sarili bilang si Meltan, natamba si Issei sa gulat. Pagkatapos, hiniling ni Meltan sa kanya na ipatawag ang isang mahiwagang babae, ngunit sinabihan siya ni Issei na kumuha ng silicone version. Matapos gumawa ng ilang iba pang hindi makatutuhanang kahilingan, nagsimulang umiyak si Meltan, kaya inalo siya ni Issei para hindi magising ang mga kapitbahay. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Meltan na mag-Netflix at chill sila at magpahinga ng magkasama. Pagkalipas ng ilang sandali, habang pabalik na siya, nagtaka si Issei kung bakit kakaiba lang ang mga kliyenteng nakukuha niya. At nang sandaling iyon, tinawagan siya ni Rias sa shower para magtanong tungkol sa quest. Kinabukasan, habang nakatitig ang mga kaibigan ni Issei sa mga babaeng nakasuot ng sportswear, naisip niya kung gaano nadismaya si Rias sa tawag noong nakaraang gabi dahil hindi siya makagawa ng kontrata. Kaya, nagpa siya siyang lumiban sa klase at umidlip na lang. Matapos matulog sandali sa club room, nagising si Issei sa isang bagay na puno ng mga plot armor na nakatitig sa kanya. Gulat nang makita si Rias na nakahiga sa tabi niya nang walang suot, ang kamay nito ay nagsimulang gumalaw papunta sa mga asset ng kanyang plot armor. Biglang nagising si Rias, kaya tinanong siya ni Issei kung paano siya napunta sa kama kasama niya at ipinaliwanag ni Rias na nagpa siya siyang matulog dahil pagod na siya. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang mga pakpak at tinanong si Issei kung gusto niya ang nakikita niya. Nang kumpirmahin ni Issei na isa siyang malaking tagahanga, sinabi ni Rias na hahayaan niya itong maglaro gamit ang kanyang plot armor kung gagawa siya ng kontrata sa isang tao. Kalaunan ng araw na iyon, magkasama silang nag-teleport papunta sa lokasyon habang ang iba pang mga demonyo ay bumabati kay Asha ng good luck. Pagdating nila sa apartment ng kliyente, natagpuan nila ang kliyente na nakasuot ng samurai suit. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Susan habang idinagdag na suot niya ang baluti upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga panganib ng gabi. Ilang sandali pa, tinanong ni Issei si Susan tungkol sa kanyang kahilingan, at hiniling niya sa kanila na samahan siya sa unibersidad para kunin ang ilang mga tala na iniwan niya roon dahil nakakatakot kapag gabi. Kaya pinagbigyan ni Issei ang kanyang kahilingan, ngunit nang ma-excite na siyang makumplito ang kahilingan at maisip kung gaano niya kahigpit na hahawakan ang mga plot armor na iyon, sinabi ni Susan na mayroon siyang isa pang kahilingan. Agad na sinabi ni Issei na hindi na nila kaya, ngunit sinabi ni Rias na ayos lang. Pagkatapos, gumanap si Rias bilang therapist habang isiniwalat ni Susan na hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanyang crush. Habang iniisip nila kung paano siya tutulungan, iminungkahi ni Issei na umamin siya sa isang liham. Kaya, isinulat ni Susan ang liham at ipinadala ito gamit ang isang palaso.
Kinaumagahan, dumating ang kabalyero ni Susan na nakasuot ng makintab na baluti na may palaso sa kanyang helmet at sinabing natanggap na niya ang kanyang liham at nais niyang makipag-date dito. Mamaya sa clubhouse, tinanong ni Ria si Issei kung mayroon siyang sasabihin sa kanya, at sinabi niyang oras na para tuparin niya ang kanyang pangako. Sa sandaling iyon, binigyan siya ni Rias ng 5 segundo para laruin ang kanyang mga plot armor. Habang sinusubukan niyang alamin kung paano magsisimula, patuloy na nagbibilang si Rias hanggang sa dumating ang iba pang mga demonyo at sinira ang kanyang pagkakataon. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, niyakap siya ni Rias at sinabihan siyang ipagpatuloy ang kanyang makakaya habang pinapanood sila ng iba, nagulat. Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ni Issei na lalabas siya para mamigay ng mga flyers, ngunit sinabi ni Rias na ito na ang huling linggo niya ng pamamahagi ng mga flyers dahil bahagi lamang ito ng kanyang pagsasanay. Gayunpaman, idinagdag niya na kailangan muna niyang kumuha ng isang familiar. Pagkatapos, ipinatawag ni Rias ang kanyang familiar, na lumabas na isang paniki. Habang ipinatawag din ni Akino at Kuniko ang kanilang mga familiar, sinabihan ni Issei si Yuto na huwag nang pakialaman ang kanya. Nang ipaliwanag ni Rias na ang mga familiar ay tumutulong sa paghahatid ng mga mensahe at paghahanap ng mga bagay, tinanong ni Asha kung paano nakukuha ang mga familiar. Sa sandaling iyon, pumasok si Suna, ang pangulo ng konseho ng mga estudyante, at iba pang miyembro ng konseho. Nagulat si Rias, at tinanong kung bakit sila dumating, at sinabi ni Suna na pumunta lamang sila para sa pagbati at maayos na pagpapakilala dahil pareho silang may mga bagong servant. Nang magtaka si Issei kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Akino na si Suna ang tagapagmana ng pamilyang C3, na ikinagulat ni Issei na may iba pang mga demonyo sa paaralan. Nang magtaka si Saji, ang baguhang demonyo sa sambahayan ni Suna, kung hindi ba nakasali si Issei sa oryentasyon, ipinaliwanag ni Suna na ang dalawang pamilya ay hindi nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Pagkatapos lamang, kinilala ni Issei si Saji bilang bagong kalihim ng konseho ng mga estudyante, habang ipinaliwanag naman ni Suna na siya ang kanyang piyon. Ipinakilala ni Ria si Issei bilang kanyang piyon at si Asha bilang kanyang obispo. Ngunit nang mapagtanto niyang pareho silang piyon, sinabi ni Saji na nadismaya siya na may pagkakatulad siya sa isang talunang taong marumi. Nang magalit si Issei dahil dito, ipinagmalaki ni Saji na nagkakahalaga siya ng 4 na piraso. Sinabihan siya ni Suna na huwag nang mag-alala dahil si Issei ay nagkakahalaga ng 8 piraso. Pagkatapos nito, humingi siya ng tawad kay Issei at hinimok silang magkasundo dahil lahat sila ay mga baguhan. Kaya, nakipagkamay si Saji kay Asha at naging masyadong mabait, ngunit biglang inagaw ni Issei ang kamay niya habang nagbabanta na aalisin siya kung lalapit siya kay Asha. Bilang resulta, mabilis na uminit ang sitwasyon at ipinagmalaki ni Saji na mayroon siyang sariling pamilyar habang namamahagi pa rin si Issei ng mga flyers. Bilang tugon, sinabi ni Issei na malapit na rin siyang kumuha ng familiar. Nang marinig ito, ibinahagi ni Suna na plano rin niyang kumuha ng ilang familiar. Ngunit dahil ang master ng familiar ay minsan lang available sa isang buwan, nagpasya silang maglaro para magpasya kung sino ang makakakita sa kanya. Kinabukasan, nagtag-team sina Rias at Akino laban kina Suna at Shinra, ang vice president ng student council, sa isang tennis match. Biglang nagsimula ang laban, at habang naglalaro ang mga babae, hinanap ni Issei ang matangkad na kulay sa ilalim ng kanilang mga palda. Laking gulat niya, sumama sina Matsuda at Motohama sa kanya na may dalang binocular. Nang tanungin niya kung paano nila nalaman, ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na mabilis na kumalat ang balita sa buong paaralan. Nang magkomento si Issei tungkol sa kanilang mga matataas na kasanayan, humanga ang kanyang mga kaibigan sa mga kamanghamanghang visual. Mula sa gilid, itinuro ni Kuniko na hindi nila magagamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit laking gulat niya, nagsimulang gamitin ng mga manlalaro ang kanilang mga kakayahan ng banayad habang naglalaro. Mabuti na lang at inakala ng mga tao na gumagamit sila ng magic ball. Dahil walang nanalo sa laban, dumating si Rias kalaunan sa clubroom at inanunsyo na ang mananalo ay pagdedesisyonan sa pamamagitan ng isang dodgeball match sa susunod na gabi. Nang gabing iyon, bumangon si Issei sa kama at kumatok sa pinto ni Asha. Nang buksan niya ito, nakita niya itong nakasuot ng pantulog at mabilis na iniwas ang tingin habang tinatanong kung mayroon itong soangkit.
Kinabukasan, nag-warm in ang team ni Rias para sa laban. Habang tinutulungan ni Aquino si Asha na mag-stretch, pinanood sila ni Issei at inisip na nagiging mainit ang mga bagay sa pagitan nila. Nang maramdaman ito, hinayaan na lang ni Kuniko sa sinabi nito. Pagkatapos, nagbigay si Issei ng customized headband sa lahat ng miyembro ng team at sinabing nakuha niya ang ideya dahil lahat ng miyembro ng team ay nagsusumikap para sa kanya at kay Asha. Nang pinuri nila si Issei sa paggamit ng kanyang utak sa unang pagkakataon, dumating ang mga kalaban at ilang sandali lamang ay nagsimula na ang laban. Habang nagsisimulang maglaro ng mahika ang mga manlalaro, natama ng bola si Kuniko at napunit ang kanyang damit, kaya't inilabas siya sa laro. Di nagtagal, pina-out ni Rias ang isa sa mga kalaban na nawala ang kanyang damit. Nang makita ito, naaga ang atensyon ni Issei, ngunit nailigtas ni Aquino ang bola at sinabihan siyang manatiling nakatuon sa laro. Nang sandaling iyon, naging marahas ang laro at nagpa siya ang koponan ni Suna na patalsikan si Issei. Gayunpaman, nagsimulang umiwas si Issei sa bola hanggang sa madurog ang kanyang mga bola-bola. Pagkatapos ay pinagaling ni Asha si Issei habang ang natitirang miyembro ng koponan ay nagpa siya na ipaghiganti siya. Ilang sandali pa, naalis rin si Saji sa koponan ni Suna, naiwan na lamang si Suna sa kanyang koponan. Nang sandaling iyon, hinay pa ng referee ang sipol at nanalo ang koponan ni Rias sa laban. Pagbalik nila sa clubhouse, ipinagdiwang ni Rias at ng kanyang mga demonyo ang kanilang panalo, ngunit sinabi ni Issei na nalungkot siya sa pagkatalo. Gayunpaman, kinumentuhan siya ni Yuto dahil sa pagpapasigla ng lahat gamit ang mga headband. Pagkatapos, nagpa siya silang kunin ang pamilyar. Kaya, nag-activate si Aquino ng isang magic circle na nag-teleport sa kanila sa isang kakaibang kagubatan kung saan nalilikha ang mga pamilyar. Nang sandaling iyon, nagpakita si Zatoji, ang pamilyar na master, at sinabing ang kabilugan ng buwan ang pinakamagandang oras para makahuli ng mga pamilyar. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang hinahanap nila sa pamilyar at sumagot si Issei na nagsasabing gusto niya ng isang cute na mukhang babae. Gayunpaman, sinabi ni Zatoji na kailangan niyang pumili ng isa na akma sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos, nakarating sila sa isang ilog at nang ibunyag ni Zatoji na may espiritu ng tubig na naninirahan dito, biglang naisip ni Issei ang isang magandang babae mula sa Atlantis. Sa kasamaang palad, isang pinalakas na espiritu ng tubig ang nagpakita na mukhang isang hitman, kaya tinanggihan siya ni Issei. Kaya, umalis sila upang maghanap ng isa pang pamilyar. At doon din, nakakita sila ng isang sprite dragon. At nang ibunyag ni Zatoji na gumagamit ito ng cerulean lightning at hindi mahuhuli sa hustong gulang na anyo, pinili ni Issei ang sprite dragon. Ngunit ang mga patak ng kinakaing unti-unting slime ay nagsimulang bumagsak sa lahat at natunaw sa kanilang mga damit. Gayunpaman, dahil walang bumabagsak kay Issei, natuwa siya sa panonood ng mga plot armor ng mga babae. Ngunit mabilis na pinalayo ni Kuniko ang kanyang sarili. Habang natatakpan ng slime ang kanyang mga mata, ipinaliwanag ni Zatoji na ang mga slime ay hindi nakakapinsala ngunit nakakasira sa mga damit ng kababaihan. Nang marinig ito, nagpa siya si Issei na gawing pamilyar ang slime habang pinayuhan siya ni Rias na mag-isip ng mabuti bago pumili. Gayunpaman, nang siya ay sawa na, sinunog ni Rias ang slime mula sa kanyang sarili habang si Issei ay nataranta. Pagkatapos ay nilipol ng ibang mga babae ang mga slime, naiwan si Asha, na nahihirapan pa rin sa mga ito. Kaya, niyakap ni Issei si Asha upang protektahan siya mula sa mga slime, ngunit sinabihan siya ni Rias na tumabi dahil kailangang sunugin ang mga slime. Gayunpaman, iginiit ni Issei na ang slime ay ginawa para lamang sa kanya. Bigla, tinamaan siya ng kidlat ng sprite dragon at sinira ang mga slime. Pagkatapos, dama po ang sprite dragon sa balikat ni Asha habang ipinaliwanag ni Zatoji na malamang inakala ng dragon na inaatake ni Issei si Asha. Doon din, nakipagkontrata si Asha sa dragon at pinangalanan niya itong Rosie. Sinubukan ni Issei na makipaglaro sa dragon ngunit tinamaan muli ng kidlat. Kinabukasan, habang niyayakap ni Asha si Rosie, tumutol si Issei, kaya't muli siyang na-fry ng kidlat. Pagkatapos ay pinawala ni Asha si Rosie habang nangako si Issei na mahuhuli niya ang isang pamilyar para sa kanyang sarili balang araw. Pagkalipas ng ilang panahon sa mga panaginip ni Issei, nakita niya ang kanyang sarili na ikakasal kay Rias.
Nagulat si Issei at nagtaka kung paano sila napunta roon, ngunit nasa sabik sa pagpapakasal sa kanyang idolo. Habang iniisip niya ang gabi ng kanilang kasal, hiniling sa kanya na ikis ang nobya. Ngunit habang nakaharap niya si Rias, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa kadiliman. Nang sandaling iyon, isang boses ang nagsalita sa kanya at isiniwalat na siya ang espiritu ng Dragon Emperor na nakasuot ng kanyang gauntlet. Kaya, nagising siya mula sa kanyang panaginip. Nang araw ding iyon sa klase, narinig ng mga kaibigan ni Issei si Asha na nagsasabing dapat ay ginaising niya siya ng mas maaga at tinanong kung ginigising ba niya siya sa kama araw-araw. Nang makumpirma niya ito, nagtaka ang kanyang mga kaibigan kung paano siya naging magnet ng mga babae sa isang gabi. Kaya nagmakaawa si Matsuda kay Issei na makipag-date sa isa sa mga babae at inalok na bigyan siya ng upuan sa harap sa susunod na pista ng Gunnar. Kaya nagkunwari si Issei na nagpadala ng text at sinabi sa kanyang mga kaibigan na pumayag ang isa sa mga babae na magkita. Dahil sa kanilang kuryosidad, tinanong nila kung ano ang hitsura niya, at sinabi ni Issei na siya ay isang babae na nagngangalang Meltan. Di nagtagal, sa locker room ng babae, nasiyahan si Issei at ang kanyang mga kaibigan sa tanawin ng mga plot armor habang nagtatago sa locker. Nang mapanood ni Issei si Kuniko na magpalit, bigla niyang naramdaman na may nagmamasid sa kanya, kaya sinuntok niya ang pinto ng locker at sa lakas ng impact ay natamba ang mga kaibigan ni Issei, na iwan itong nauutol sa locker. Mamaya sa club room, pinagaling ni Asha ang sira na mukha ni Issei, habang sinabi ni Kuniko na karapat-dapat siya rito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Rias kung bakit siya ganoon kakultural, at sumagot si Issei na naimpluwensyahan siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay inalok ni Asha na ipakita sa kanya ang kanyang katawan, ngunit tumanggi si Issei. Pagkatapos nilang umalis, isiniwalat ni Akino na maganda ang mga review ng kanilang mga kliyente kay Issei kahit hindi siya maaaring bumuo ng mga kontrata. Bagamat sa tingin ni Akino ay mabuti ito, nag-aalala si Rias na baka mawalan ng tiwala si Issei kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay at sinabing kailangan niya itong suportahan pa. Gayunpaman, sinabi ni Akino na masyado na siyang nakikialam kay Issei at pinayuhan itong iwasang masyadong i-spoil ito, ngunit pinatahimik siya ni Rias. Kaya umalis na si Akino at biglang nagpakita ang isang mahiwagang bilog sa silid. Samantala, nag-aalala si Issei na kinamumuhian na siya ni Kuniko at tumungo sa banyo para maligo. Ngunit pagkatapos ay sumugod siya kay Asha. Nagulat nang makita ang kanyang launcher, tumalikod si Asha at pareho silang nataranta. Ngunit nang lumingon si Issei para umalis, pinigilan siya ni Asha at sinabing ito ang unang beses na nakakita siya ng totoong rocket launcher. Sinisisi ni Issei ang kanyang sarili sa pabaya na pagpasok, ngunit sinabi ni Asha na ayos lang, at maaari silang matuto tungkol sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa paliguan. Pagkatapos ay niyakap niya si Issei mula sa likuran at sinabing gusto niya ng isang bahagi nito. Nag-alab ang ulo ni Issei dahil dito, kaya sinunggaban niya si Asha at ipinaliwanag na kailangan nitong magalit ng may lalaking sumugod sa kanya. Sakto lang, dumating ang nanay ni Issei at nakita silang magkasama sa banyo. Ilang sandali pa, sinubukan ni Issei na burahin ang mga imahe ni Asha sa kanyang utak, ngunit nabigo siya. Sakto lang, nagpakita si Rias sa kanyang kwarto at biglang hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang V-card habang sinasabing urgent ito. Ilang segundo ang lumipas, nag-alis ng suot si Rias habang si Issei ay natarante dahil hindi pa siya handa sa pag-iisip. Nang makita ang reaksyon nito, tinanong ni Rias kung ayaw niya sa kanya, ngunit sinabi ni Issei na nagkakamali siya. Kaya isiniwalat ni Rias na marami na siyang napag-isipang mga opsyon. Ngunit si Issei ang perpektong pagpipilian dahil may potensyal ito at tatapusin niya ito sa sandaling magsimula sila. Pagkatapos nito, sumakay siya kay Issei at ipinakita sa kanya kung saan ilalagay ang kanyang instrumento. Ngunit dahil patuloy na nalilito ang bida, tinanong niya kung bibiguin ba siya nito. Maya-maya lang, isang katulong ang sumulpat at sinabing madidismaya ang kanyang master at si Lucifer kapag nalaman niyang nakikipaglaro siya sa isang ordinaryong tao. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Issei kung sino ang tinutukoy ng katulong, at isiniwalat ni Rias na kapatid niya si Lucifer. Sa harap ng katulong, sinabi ni Rias na maaari niyang ibigay ang kanyang V-card sa sino mang gusto niya at binalaan ang katulong na huwag tawaging ordinaryong tao si Issei. Kaya,
Tinakpan ng katulong si Rias ng kanyang damit at ipinakilala ang sarili bilang si Gravia, ang katulong ng pamilyang Grimory. Habang nabighani si Issei sa mga tingin ng katulong, kinurot ni Rias ang kanyang pisngi at humingi ng tawad dahil sa hindi pag-iisip ng malinaw. Nang marinig ang kanyang pangalan, inakala ni Gravia na siya ang demonyong may sagradong gamit. Kaya iminungkahi ni Rias na mag-usap sila sa kanyang bahay kinabukasan. Habang papunta sa paaralan, naisip ni Issei ang nangyari noong nakaraang gabi, ngunit bigla siyang inatake ng kanyang mga kaibigan dahil sa pag-uugnay sa kanila sa isang lalaking mahilig sa rocket launcher. Kalaunan, tinanong ni Issei si Yuto kung alam ba niya ang sitwasyon ni Rias, ngunit sinabi ni Yuto na malamang na may kinalaman ito sa loob ng pamilyang Grimory. Pagdating nila sa clubhouse, tinanong ni Gravia si Rias kung dapat ba niyang ipaalam sa kanyang mga servant. Ngunit nang mag-aanunsyo na si Rias, isang lalaking nagngangalang Razor ang sumulpot at tinawag si Rias na kanyang minamahal. Sa sandaling iyon, ipinakilala siya ni Gravia bilang isang high-class na demonyo at ang ikatlong anak ng pamilyang Phoenix. Matapos niyang ibunyag na siya rin ang kasintahan ni Rias, hinandugan si Razor ng isang tasa ng tsaa at pinuri niya ang husay ni Rias sa pag-inom ng tsaa. Habang hinahawakan niya ang buong katawan ni Rias, tumayo ang babae at sinabing wala siyang interes sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Razor na wala siya sa posisyon para maging makasarili dahil kailangan ng kanyang pamilya ang kasal. Sa kabila nito, sinabi ni Rias na pakakasalan niya ang sino mang gusto niyang makasama, ngunit ipinaalala sa kanya ni Razor na ang kasal ay inayos upang mapanatili ang purong lahi ng mga demonyo. Nang igiit ni Rias na hindi niya ito pakakasalan, hinawakan ni Razor ang kanyang baba at sinabing kakaladkarin siya nito sa ilalim ng lupa, kahit na mga hulugan ito ng pagsunog sa lahat ng kanilang mga servant hanggang sa masawi. Habang umiinit ang sitwasyon, sinabihan sila ni Gravia na manatiling kalmado. At nang sabihin niyang siya ay ipinadala ni Lucifer, kumalma si Razor. Pagkatapos ay sinabi ni Gravia na hinulaan ni Lucifer na hindi sila magkakasundo at utusan silang ayusin ang issue sa pamamagitan ng isang rating game. Nang magtaka si Issei kung ano ang rating game, ipinaliwanag ni Yuto na ito ay isang larong parang chess. Naglalaban ang mga high-class na demonyo gamit ang kanilang mga servants. Narinig ito, sinabi ni Razor na nakapaglaro na siya ng mga laro at nanalo ng maraming beses, hindi tulad ni Rias, na hindi man lang kwalipikadong maglaro. Pagkatapos nito, tinanong ni Razor si Rias kung ang mga demonyo sa silid ay kanyang mga servants. At nang kumpirmahin niya ito, tumawa si Razor at tinawag ang kanyang 15 servants. Nang makitang lahat sila ay magagandang babae, natarante si Issei at humanga kay Razor. Nang magtaka si Razor kung bakit siya umiiyak, ipinaliwanag ni Rias na pangarap niyang magtayo ng harem. Kaya, tinawag ni Razor ang isa sa kanyang mga katulong at sinimulang ikis ito para painggitin si Issei. Habang hinahawakan ang kanyang mga asset, hinarap ni Razor si Issei at sinabing hindi niya kailanman magagawa iyon. Dahil sa sakit ng loob, tinawag siya ni Issei na isang mandaraya at mababang uri ng hayop. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Razor na alamin ang kanyang lugar, ginamit ni Issei ang kanyang sagradong kagamitan para sa isang laban. Agad siyang sumugod kay Razor, na nag-utos sa isa sa kanyang mga alipin na harapin siya. Sa loob ng ilang segundo, isang babae na may maliit na pangangatawan ang humakbang papalapit at malupit siyang pinatumba. Dahil sa takot, sumugod si Rias para pigilan siya, ngunit nawalan ng malay si Issei habang nagkokomento si Razor kung gaano siya kawalang halaga. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Rias na lutasin ang issue sa pamamagitan ng isang laro ng pagsalakay, na ikinatuwa ni Razor, na pagkatapos ay tumawa at naglaho kasama ang kanyang mga alipin. Kalaunan, habang si Rias at ang kanyang mga demonyo ay patungo sa isang lokasyon upang magsanay para sa laro, umakyat si Issei sa isang burol na may dalang mabigat na bag at mukhang malapit ng mahimatay. Kaya, inalok siya ni Asha na tulungan siya sa daladala, ngunit sinabi ni Rias na kailangan niyang matutong hawakan ito. Sa sandaling iyon, naabutan ni Yuto si Issei gamit ang kanyang bag. Ngunit nang maabutan siya ni Kuniko na may mas malaking daladala, natamba si Issei at sumuko. Iminungkahi ni Gravia ang pagsasanay upang matulungan silang maghanda para sa laro. Kaya nang makarating sila sa kanilang destinasyon, iminungkahi ni Rias na pumasok sila sa gusali at magsimulang magsanay. Ilang sandali pa,
Naglaban sina Issei at Yuto at pagkatapos magbanggaan ng mga espadang kahoy ng ilang sandali, hinayla ni Yuto ang armas ni Issei at pinalo ito sa ulo. Pagkatapos nito, tinuruan ni Akino sina Issei at Asha kung paano ay concentrate ang kanilang mahika. At habang sinusubukan ni Issei ngunit walang nakuha, madali itong nagawa ni Asha. Pagkatapos ay nagkomento si Akino na may talento si Asha sa mahika, habang pinuri ni Issei na itago ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ni Akino kung paano manipulahin ang tubig gamit ang mahika. Ngunit habang sinasabi niya kay Asha na subukan ang mahika ng waterbending, sinabihan niya si Issei na matutong ay focus muna ang kanyang mahika habang ipinapaliwanag na kailangan niyang bumuo ng isang malinaw na imahe sa kanyang ulo upang gumana ito. Kaya sinubukan ni Issei na mag-isip ng isang bagay ngunit ang kanyang ulo ay binaha ng mga imahe ng umuusok na mainit na katawan ni Akino. Kalaunan, habang nagsasanay siya kasama si Kuniko, sinipa si Issei sa isang puno, at nang siya ay bumagsak, tinawag siya ni Kuniko na isang mahina. Dahil sa inis, sumugod si Issei papunta sa kanya upang gumanti, ngunit ikinulong niya ang leeg nito sa pagitan ng kanyang mga hita habang itinatama ang kanyang paglapit. Matapos ang mas matinding pag-atake, natamba si Issei sa gilid ng bato at nagtaka kung bakit hindi ito mahusay sa lahat ng bagay. Nang sandaling iyon, tumayo si Kuniko sa itaas niya at ipinaliwanag na ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalidad. Nang marinig ito, tinanong ni Issei kung alam niya kung ano ang kanyang espesyalidad. Bilang tugon, sinabi ni Kuniko na magaling siya sa pagiging isang taong lumalabag sa kultura at idinagdag na isa rin siyang masipag. Nang marinig ito, nagpa siya si Issei na patuloy na magsumikap. Pagkatapos, sinubukan ni Rias sina Issei at Asha sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na magluto gamit ang kanilang mahika. Nang umalis siya, pinakuluan ni Asha ang tubig gamit ang kanyang mahika. At nang makita ito, pumitas si Issei ng patatas at naalala kung paano niya nagawang gumawa ng isang kislap ng mahika habang nag-aaral kay Akino. Nang maisip niya ang mga aset nito, gumana ang kanyang mahika at binalatan ang mga patatas. Humanga, pinuri siya ni Asha. Kaya kumuha pa si Issei ng patatas at kinuhanan ng litrato ang mga aset ni Akino. Nang gumana ulit ito, sinubukan niya itong muli at nauwi sa pagbabalat ng lahat ng patatas sa kusina. Pagkatapos, kinain ni Issei at ng iba pa ang sobrang pagkain. At ang mas malala pa, paulit-ulit na iniisip ni Issei ang mga babaeng walang damit hanggang sa sinabihan siya ni Kuniko na mukhang baliw. Nang sandaling iyon, tinanong ni Rias si Issei kung ano ang pakiramdam ng kanyang unang araw ng pagsasanay, ngunit nagreklamo ito na siya ang pinakamahina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rias na ang kanyang sagradong kagamitan at ang pagpapagaling ni Asha ay mahalaga sa koponan, kaya pinayuhan niya silang protektahan ang kanilang sarili at iwasang mapahamak ang koponan. Bigla, iminungkahi ni Rias na maligo sila, at biglang napatalon si Issei mula sa kanyang upuan nang marinig ito. Habang tinutokso siya ng ibang mga babae tungkol sa pagsali sa kanila sa paliguan, sinabi ni Kuniko na kamumuhian siya nito kung titingin siya. Kaya, habang nagbababad ang mga babae sa paliguan, nahihirapan si Issei na makita ang hangganan, at sinabihan siya ni Yuto na tumigil na, ngunit patuloy na sinusubukan ni Issei at sinabing ang kanyang espesyal na kapangyarihan ay nakakakilabot. Mamaya ng gabing iyon, palihim na pumasok si Issei sa kwarto ni Asha at ginaising siya upang humiram ng damit mula rito. Ilang sandali pa, isinagawa ni Issei ang kanyang mahika sa damit ni Asha habang nagmamadali siyang lumabas upang hanapin siya. Nagkataon, nakapasok siya sa mahiwagang atake ni Issei. Kinabukasan, binigyan ni Rias ng mga lektura ang mga demonyo tungkol sa isang digmaan sa pagitan ng mga anghel, Diablo, at mga fallen angel, at iyon ay tumagal ng matagal. Bukod pa rito, isiniwalat ni Rias na ang mga demonyo ay mabagal na nagpaparami upang mabawi ang kanilang mahabang buhay. Ngunit dahil sa digmaan, halos malipol ang kanilang uri. Kaya, nasawi ang mga maharlikang pamilya at mga purong demonyo, na nag-iwan sa mga pamilyang Grimoire, C3, at Phoenix. Bilang resulta, ginamit ng mga demonyo ang mga nabuhay na maguli bilang kanilang mga lingkod, at nilikha ang rating game upang matulungan ang mga lingkod na magkaroon ng tunay na karanasan sa labanan. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na magpahinga sila, at pagkatapos ay humingi ng tawad si Issei kay Asha tungkol sa nakaraang gabi. Gayunpaman, nang sabihin ni Asha na siya ay kahanga-hanga,
pinatahimik siya ni Issei at iminungkahi na panatilihin nila itong lihim. Ilang sandali pa, sinabihan ni Rhea si Asha na ibahagi ang kanyang kaalaman bilang isang madre. Kaya, ipinaliwanag ni Asha kung paano maaaring magkaroon ng mapaminsalang epekto ang banal na tubig at isang Biblia sa mga demonyo. Gayunpaman, nagreklamo siya na sumasakit ang ulo kapag nagbabasa siya ng Biblia. Kaya ipinaalala sa kanya ng iba na hindi nagbabasa ng Biblia ang mga demonyo. Nang gabing iyon, habang palihim na lumalabas si Issei para magsanay, nakasalubong niya si Rias, na nagsabing ito na ang perpektong oras para mag-usap sila. Ilang sandali pa, kinumpirma ni Rias na gumagawa siya ng estratehiya para sa mga laro na gag-ana laban sa Phoenix. Bukod pa rito, sinabi ni Rias na hindi lamang kapareho ng apelyido ni Razor ang isang sagradong ibon, kundi kapareho rin niya ng kapangyarihan ng imortalidad ang ibon. Gulat na gulat siyang nagtanong kung posible iyon. Kaya ipinaliwanag ni Rias na kapag nasaktan si Razor, agad siyang bumabawi at mayroon siyang kasaysayan ng 8 panalo at 2 talo. Gayunpaman, ang 2 talo ay laban sa isang kalyadong pamilya at sadyang natalo si Razor. Dahil dito, sinabi ni Rias na hindi maaaring matalo si Razor. Kaya humingi ng paumanhin si Issei sa pagpilit sa kanila sa laban. Pagkatapos lang, isiniwalat ni Rias na nauna nang itinakda ng kanyang ama ang laro, dahil alam niyang tiyak na matatalo siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Issei si Rias kung bakit ayaw niya ng engagement, at ipinaliwanag niya na hindi siya kailanman ituturing na isang individual dahil sa apelyido niya at idinagdag na gusto niyang magpakasal sa isang taong nagmamahal sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Issei na mamahalin niya ito anuman ang apelyido o ranggo nito. Nang idagdag niya na siya ang numero 1 tagahanga nito, bulalas ni Rias at iminungkahi na subukan nilang manalo sa laban. Pagkatapos ay nagreklamo si Issei tungkol sa pagsipsip sa lahat ng bagay at pagdudulot ng mga problema para sa koponan. Kaya inalo siya ni Rias gamit ang kanyang mga plot armor. Kinabukasan habang nagsasanay, sinabihan ni Rias si Issei na gamitin ang kanyang kagamitan laban kay Yuto sa isang tunggalian at sinabihan siyang palakasin ang kanyang mga kakayahan ng 12 beses. Matapos gawin ito ni Issei, ipinaliwanag ni Rias na hindi niya kayang hawakan ang napakaraming boost bago ang kampo at idinagdag na resulta ito ng kanyang pagsasanay. Nasa sabik na marinig ito, sumugod si Issei, at nang ipaliwanag ni Rias na makakalaban niya ito ng matagal, inatake siya ni Yuto ngunit naitaboy siya. Nang sandaling iyon, inutusan ni Rias si Issei na ilabas ang kanyang mahika. Agad na nagpakawala si Issei ng isang malakas na pagsabog mula sa kanyang gauntlet, na halos hindi naiwasan ni Yuto at lumikha ng daanan sa mga bundok. Pagkatapos, natamba si Issei at tinanong ni Rias si Yuto tungkol sa pagganap ni Issei. Bilang tugon, sinabi ni Yuto na ang kanyang amo ay katumbas ng isang demonyo na may mataas na uri. Pagkatapos ay tinulungan ni Asha si Issei na makabangon muli habang ipinaliwanag ni Rias na mahalaga siya sa koponan at hinikayat itong maniwala sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama. Sa araw ng laro, umupo si Issei sa kanyang silid at inalala ang sinabi ni Rias, sinabihan silang ipakita sa mga kalaban kung gaano kalakas ang sambahayan ng Grim Ori, kaya nagpa siya siyang huwag matalo. Nang sandaling iyon, dumating si Asha na suot ang kanyang kasuotan bilang madre, at ipinaliwanag niya na mas komportable siya rito. Pagkatapos ay nagkomento si Issei na bagay sa kanya iyon. Nang sandaling iyon, hiniling ni Asha na umupo sa kanyang tabi at mahigpit na kumapit sa braso ni Issei. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, sinabi ni Asha na kinakabahan siya sa laban ngunit idinagdag na magiging maayos siya hanggat nasa tabi niya ito. Nang tanungin niya kung maaari ba siyang laging nasa tabi niya, tiniyak sa kanya ni Issei na palagi silang magkasama. Nang sandaling iyon, tumunog ang alarm ni Issei, at lumabas sila upang sumama sa iba. Habang nakaupo sila sa clubhouse, dumating sina Suna at Shinra, at ipinaliwanag ni Rias na ang mga laro ng pagsalakay ay palaging ipinapalabas sa mga miyembro ng parehong pamilya, at si Suna ang mananagot para doon. Biglang nagpakita si Gravia at inanunsyo na ay teleport sila sa larangan ng digmaan kapag malapit nang magsimula ang laro. Nang marinig ito, napaisip si Issei kung saan iyon mapupunta. Kaya ipinaliwanag ni Akino na ito ay isang alternatibong espasyo na ginawa para sa laro para magwala sila kung gusto nila. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Gravia na manunood din si Lucifer sa laro.
At nang marinig ni Rias na tinatawag siyang kapatid, natarante si Issei. Kaya ipinaliwanag ni Yuto na si Lucifer ay kilala bilang Crimson Satan, at siya ang pumalit sa dating Satan, kaya si Rias ang tagapagmana ng pamilyang Grimory. Ilang sandali pa, lahat sila ay na-teleport sa lugar ng laro. Gayunpaman, dahil nasa club pa rin sila, inanunsyo ni Gravia na siya ang magiging hurado ng laro at ipinaliwanag na ang larangan ng digmaan ay isang replika ng paaralan. At nang tingnan nila sa labas, napagtanto nila na mayroon talagang alternatibong mundo kung saan ang buong paaralan ay naroon. Doon din, ipinaliwanag ni Gravia na ang pangunahing base ni Rias ay ang club room, habang ang base ni Razor ay ang opisina ng punong guro. Kaya maaaring ma-promote ang mga pawn kapag sinalakay nila ang base ng kalaban. Nang marinig ito, natuwa si Issei at sinabing mapre-promote siya bilang queen. Ngunit sinabi ni Akino na hindi ito kasing dali ng iniisip niya dahil maaari ring sakupin ang kanilang base. Pagkatapos nito, binigyan sila ni Akino ng ilang mga kagamitan sa komunikasyon upang matulungan silang makipag-ugnayan sa larangan ng digmaan. Habang sinasabi ni Razor sa kanyang mga tagapaglingkod na iwasan ang pagpigil, pinag-usapan ni Rias at ng kanyang koponan ang kanilang estratehiya. Kaya inutusan niya sina Yuto at Kuniko na protektahan ang mga kagubatan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bitag, at si Akino naman ay lilikha ng ilusyon sa kagubatan. Nang umalis sila, tinanong ni Issei si Rias kung ano ang gagawin nila ni Asha, at bilang tugon, sinabi niya na para sa paggaling at suporta at sinabihan silang manatili sa clubhouse kasama niya. Pagkatapos umupo ni Rias, hiniling niya kay Issei na ipatong ang ulo nito sa kanyang kandanggan, na ikinagulat niya. Kaya sumunod siya at biglang naramdaman na parang nasa langit siya. Dahil dito, nagsimula siyang mag-overreact. Kaya sinabi ni Rias na maaari niyang ialok sa kanya ang kanyang kandanggan anumang oras at idinagdag na aalisin niya ang isang spellcast sa kanya habang nanonood si Asha. Habang naglalagay ng mga bitag sina Yuto at Kuniko ayon sa utos at si Akino naman ang naglalagay ng ilusyon sa kagubatan, ipinaliwanag ni Rias kay Issei na hindi kayang hawakan ng katawan nito ang kapangyarihan ng 8 pon nang buhayin niya ito. Kaya, ikinulong niya ito sa maraming patong ng mga spell. Gayunpaman, sinabi niya na na-unlock na niya ang ilan dito at kinumpirma ni Issei na nakakaramdam siya ng ilang kapangyarihang dumadaloy sa loob niya. Ipinaliwanag ni Rias na ito ang kanyang likas na kapangyarihan at idinagdag na kailangan niya ng boosted gear at isang matibay na katawan upang mapaglabanan ito. Pagkatapos nito, binalaan ni Rias si Issei na talunin ang bawat kalaban kahit nasubukang i-flash siya nito. Kaya nangako si Issei na iuuwi ang panalo. Ilang sandali ang lumipas, ipinaalam ni Akino kay Rias na tapos na ang mga paghahanda, at inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na pumunta sa kanilang mga posisyon. Nang magsimula ang labanan, nakatagpo ni Issei at Kuniko ang isang rock at 3 pon sa gym ng paaralan. Kaya nagpa siya si Kuniko na hawakan ang rock habang si Issei ang humaharap sa mga pon. Samantala, 3 sa mga pon ni Razor ang nagtangkang pasukin ang base ni Rias, ngunit bigla nilang pinaandar ang mga bitag at naiwasan ang mga pag-atake mula sa kanila. Sa gym, halos hindi nakaiwas si Kuniko sa atake ng isang pawn na nagngangalang Swillen, at ito ay sumire sa kanyang damit, na ikinagambala ni Issei, na pagkatapos ay natamba ng masasamang kambal. Bigla, naglunsad si Kuniko ng kontra-atake at natamba si Swillen. Samantala, tumakbo si Issei mula sa masasamang kambal at muntik ng matamba ni Mira, ang 3 pon. Mabuti na lang at naiwasan niya ang atake at pinalakas ang kanyang gamit bago sila natamba lahat. Dahil ayaw umatras ng pawn, gumamit si Issei ng isang espesyal na teknik at naglunsad ng isang atake na sumire sa kanilang mga damit. Dahil sa tuwa, pinangalanan ni Issei ang kanyang naimbentong teknik na dress break. Sa sandaling iyon, bumalik siya sa alaala ng gabing pumasok si Asha habang nagsasanay siya at nawalan ng damit matapos maramdaman ang epekto ng kanyang naimbentong teknik. Nang makita ito, sinabi ni Kuniko na nadismaya siya. Ngunit nang tanungin ni Rias kung kumusta na ang lahat, sinabi ni Issei na maayos naman sila. Kaya sinabihan sila ni Rias na sundin ang plano, at agad na tumakas sina Issei at Kuniko. Bigla, pinasabog ni Akino ang gusali at lahat ng tao sa loob nito gamit ang kanyang kidlat. Dahil matatagalan bago muling mag-charge si Akino, inanunsyo ni Rias na sasama siya sa kanila sa sandaling makabawi siya at sinabihan silang maghanda para sa susunod na yugto.
Samantala, sa base ni Rias, sinira ng 30 ang mga bitag at natagpuan ang clubhouse. Gayunpaman, nawala ito at dumating si Yuto sa pinangyarihan at ipinaalam sa kanila na nasa isa na sila sa mga bitag ni Aquino. Hindi naapektuhan, tinanong ng mga babae kung sa tingin niya ay kaya niya silang harapin ng mag-isa, at naghanda si Yuto para lumaban. Sa ibang lugar, pinagalitan ni Kuniko si Issei tungkol sa kanyang kakilakilabot na teknik. At nang maglakad na siya sa unahan, bigla siyang sinaktan ng pagsabog mula kay Yob Aluna, ang Queen Eraser. Mabilis na sumugod si Issei upang tulungan siya, ngunit agad na nawala si Kuniko at lumabas sa laro. Dahil sa inis, hinamon ni Issei si Yob Aluna na makipaglaban sa kanya habang sinabihan siya ni Rias sa pamamagitan ng komunikasyon na kumalma dahil ang mga piraso ay tinatrato sa labas ng laro. Nang sabihin ni Yob Aluna kay Issei na kumalma dahil wala silang pagkakataon, dumating si Aquino sa pinangyarihan at sinabihan si Issei na umalis habang inaasikaso niya si Yob Aluna. Habang sumusugod ang parehong queen para sa kanilang tunggalian, sumugod si Issei upang sumama kay Yuto, ngunit nabalitaan na kaka-eliminate lang niya ng 30 pon. Di nagtagal, nagluksa sina Issei at Yuto sa pagkawala ni Kuniko at nagpas siyang ipaghiganti siya sa pamamagitan ng panalo. Nang sandaling iyon, ipinaalam sa kanila ni Rias na siya at si Asha ay papasok sa base ng kalaban at inutusan silang gambolain ang kalaban. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na wala silang pagpipilian dahil okupado na si Aquino at hindi ito inaasahan ng kalaban. Kaya lumapit sina Issei at Yuto sa base ng kalaban at hayagang hinamon silang lumabas sa kanilang pinagtatagwan. Biglang lumabas ang kabalyero ni Razor na nagngangalang Main at sinabing talunan sila dahil hayagang hinamon siya. Kaya hinugot niya ang kanyang espada at humakbang si Yuto para harapin siya, sinasabing matagal na niyang inaabangan ang pakikipag-krus ng espada sa isang kapwa kabalyero. Sa sandaling magsimula silang maglaban, lumabas ang ibang mga piraso sa kanilang pinagtatagwan at lumapit kay Issei habang palihim na pumasok sina Rias at Asha sa base ng kalaban. Biglang tinawag ni Issei ang kanyang kamay na dragon, ngunit sinabi ng kapatid ni Razor na si Revilla na hindi siya makikipaglaban. Sa sandaling iyon, humakbang ang pangalawang kabalyero ni Razor na si Isabel para lumaban, na ikinagulat ni Issei, na nagtanong kung ano ang ginagawa ni Revilla sa laro. Bilang tugon, inatake ni Isabel si Issei habang ipinaliwanag na si Revilla ay kapatid ni Razor at naroon siya bilang isang bishop. Nang marinig ito, naisip ni Issei na dapat ay nakulture si Razor sa ibang paraan para maidagdag ang kanyang kapatid sa kanyang harem. Gayunpaman, naiwasan ni Issei ang karamihan sa mga pag-atake ni Isabel habang naghihintay na palakasin ang kanyang pag-atake. Bigla siyang tinamaan ng uppercut, na nagpagana sa kanyang gauntlet. Nang sandaling iyon, nagkomento si Isabel na tila mas magaling na siya kaysa noong huling beses na napahirapan siya sa kanilang harapan, at tumugon si Issei, na sinasabing natuto siya mula sa pinakamahuhusay. Samantala, binasag ni Main ang espada ni Yuto gamit ang kanyang nagliliyab na espada, ngunit biglang muling pinakita ni Yuto ang isang frost sword. Sa sandaling magbanggaan silang muli ng mga espada, nawasak nito ang nagliliyab na espada ni Main. Bigla, hinugot niya ang isang punyal at ginamit ito upang durugan ang frost sword. Laking gulat niya, muling binuhay ni Yuto ang isa pang espada na may void core na sumisipsip sa lahat ng kanyang apoy. Pagkatapos ay tinanong ni Main kung paano nagkaroon si Yuto ng maraming sacred gear, ngunit sumagot si Yuto sa pagsasabing ginagawa lang niya ang mga ito agad-agad. Bigla, ginamit niya ang channel sa lupa, at maraming espada ang lumabas mula sa sahig, sinusubukang tusukan si Main, ngunit naiwasan niya ang atake. Samantala, nag-ambala si Issei at nasuntok muli. Kaya nabuhay ang kanyang sacred gear at nagpakawala siya ng Dragon Wave attack kay Isabel, ngunit naiwasan niya ito. Nang makita ito, sumugod si Isabel upang talunin siya bago ito muling sumugod, ngunit tinamaan siya ni Issei gamit ang kanyang dress break technique bago siya tuluyang pinaalis. Nagulat si Issei nang makita sina Rias at Asha na lumapag sa isang bubong malapit para salubungin si Razor dahil hindi iyon bahagi ng plano. Nang sandaling iyon, ipinagmalaki ni Revilla ang pagiging immortal ng pamilyang Phoenix habang papalapit ang ibang mga pawn kay Issei. Bigla, inatake ng mga pawn si Issei, at habang umiiwas siya sa kanilang mga pag-atake, nakita niya si Rias na inaatake sa bubong. Ngunit sinabihan siya ni Rias na mag-focus sa kanyang kalaban.
Kaya hinaranggan niya ang isang atake at sinipa si Cyrus, ang kanyang kalaban. Tinawag ni Issei ang Dragon Emperor sa loob ng kanyang gauntlet at humiling ng karagdagang kapangyarihan. Agad na sumirit ang sagradong kagamitan at nag-transform sa pamamagitan ng pangalawang liberation. Sa ibang lugar, natamba ni Akino si Yob Aluna at pareho silang naubusan ng magic juice. Bigla, naglabas si Yob Aluna ng recovery potion at sinabi kay Akino, tapos na ang laro. Samantala, tiningnan ni Issei ang kanyang bagong sagradong kagamitan at sinabihan si Yuto na i-activate ang kanyang sagradong kagamitan. Nang marinig ito, hinampas ni Yuto ang lupa gamit ang kanyang espada, at sinipsip ni Issei ang enerhiya sa kanyang gauntlet at ibinalik ito sa lupa. Agad na lumabas ang hindi mabilang na mga espada mula sa lupa at itinusok ang natira sa mga piraso ni Razor. Nang ipagdiwang ito ni Issei, nahulog si Akino mula sa langit at naglaho habang kinukot siya ni Razor si Rias dahil sa pagkawala ng kanyang reyna. Ang mas malala pa, isa pang atake mula kay Yob Aluna ang tumama kay Yuto, na ikinainis ni Rias. Kaya nagpakawala siya ng isang atake at tinamaan si Razor. Gayunpaman, automatiko siyang nag-regenerate habang pinupuri ni Revilla si Yob Aluna, na pagkatapos ay isiniwalat na kinailangan niyang gamitin ang kanyang potion dahil medyo malakas si Akino. Narinig ito, itinuro ni Issei na nandaya sila, ngunit sinabi ni Revilla na pinapayagan silang gamitin ang potion ng 2 beses sa isang laro at itinuro na ang koponan ni Rias ay mayroon ding kakayahang magpagaling ni Asha. Hindi ito pinansin, sumugod si Issei sa base ng kalaban at itinaas ang kanyang sarili bilang queen. Kaya sumugod siya sa silid upang tulungan si Rias. At pagdating niya sa bubong, iminungkahi ni Yob Aluna na siya ang bahala sa kanya at kay Asha, ngunit sinabi ni Razor na siya ang bahala sa kanila. Habang pinaputukan ni Rias ang higit pang mga atake kay Razor, pinagaling ni Asha si Issei, ngunit bigla silang tinamaan ng isang pagsabog mula kay Yob Aluna. Sa kabutihang palad, tinanggap ni Issei ang tama at nakaligtas habang si Asha ay nawalan ng malay dahil sa pagkabigla. Nang makita ito, itinuro ni Razor na dapat ay may proteksyon si Issei ng isang reyna pagkatapos ng promosyon. Dahil natalo si Asha na walang malay, nagpa siya sina Issei at Rias na lumaban hanggang sa matapos. Ngunit nang i-boost niya ang kanyang gamit at sumugod patungo kay Razor, siya ay bumagsak at natamba dahil nasa limitasyon na ang kanyang katawan. Gayunpaman, pinigilan ni Issei ang sarili na mahulog at umubo ng dugo habang nagpupumilit siyang makabangon muli. Bigla siyang inatake ni Razor at binigyan siya ng panghabang buhay na pag-atake habang inutusan siya ni Razor na sumuko. Gayunpaman, dahil ayaw niyang tumigil, hinawakan ni Razor ang kanyang ulo at sinubukan siyang tapusin ng tuluyan, ngunit sumugod si Rias at niyakap si Razor habang inaamin na natalo siya. Pagkalipas ng ilang araw, sa kanyang mga panaginip, narinig ni Issei ang boses ng Dragon Emperor, na pagkatapos ay sinabihan siyang tumigil sa pagiging mahina or pagtatawanan siya ng kanyang kaaway. Habang iniisip ni Issei kung sino ang kaaway na ito, ipinahayag ng Dragon Emperor na makikilala niya siya balang araw dahil nakatadhana silang maglaban. Sinabi ng Dragon Emperor kay Issei na kailangan niyang magpakalakas at idinagdag na maaari niya itong laging ipahiram sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Nang sandaling iyon, nagpakita ang dragon at nagpakilala bilang Toyo. Pagkatapos nito, nagising si Issei mula sa kanyang pagtulog at biglang nagpakita si Gravia sa kanyang silid. Nagulat si Issei, at isiniwalat ni Gravia na natalo sila sa laro nang magbitiw si Rias upang iligtas siya. Dahil nabura na sa kanyang alaala ang pananakit na naranasan niya, naalala ni Issei si Rias na umiiyak at pinupuri siya. Kaya, naiyak siya at sinisi ang sarili sa pagiging mahina na talunan. Nang magtanong siya tungkol sa iba, ipinaliwanag ni Gravia na si Asha ay nasa paligid at nag-aalaga sa kanya habang ang iba ay dinala sa kaharian ng demonyo bilang mga tagapag-alaga ni Rias. Nang isiniwalat ni Gravia na nasa engagement party sila, naalala ni Issei na sinabi ni Rias na gusto niya ang isang taong mahal niya, kaya nagtaka siya kung bakit siya napakahina. Pagkatapos ay sinabi ni Gravia na ipinagkakalob lamang ni Rias ang kahilingan ng kanyang pamilya, ngunit umiyak si Issei habang sinasabing hindi iyon ang gusto niya. Nang sandaling iyon, nagkomento si Gravia na si Issei ay isang kawili-wiling demonyo na nagpapakita ng nasa isip niya at tapat na sinusunod ito.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na nakuha nito ang atensyon ni Lucifer at binigyan siya ng isang teleportation flyer na magdadala sa kanya sa party. Pagkatapos ay tinanong ni Issei kung gusto rin ba niyang maging attendant siya, ngunit isiniwalat ni Gravian na hinihiling sa kanya ni Lucifer na salakayin ang grupo kung gusto niya si Rias. Kaya kinuha ni Issei ang flyer, at nang mawala si Gravia, pumasok si Asha. Nagulat siya nang makitang gising na ito, sinugod niya ito at sinabing akala niya ay hindi na ito Magi gising. Matapos humingi ng tawad sa pag-aalala sa kanya, sinabi ni Issei na babawiin niya si Rias. Nang marinig ito, sinabi ni Asha na sasamahan niya ito, ngunit tiniyak ni Issei sa kanya na mas makabubuti kung aalis siya ng mag-isa. Pagkatapos nito, hiniling niya rito na may gawin para sa kanya. At nang umalis ito, tinawag niya ang dragon para makipagkasundo. Samantala, sa kaharian ng demonyo, nakaayos na si Rias para sa isang kasal nang magpakita si Razor bilang ang nasa sabik na lalaking ikakasal. Nang umalis na siya, naalala ni Rias si Issei at ang naramdaman nito nang muntik na siyang mawala sa kanya. Sa ballroom, ipinagmalaki ni Revilla ang pagkapanalo ng kanyang kapatid ng isang nobyo sa pamamagitan ng isang raiding game habang sinasabi ni Suna sa mga Diablo ni Rias na gumanap sila ng higit pa sa inaasahan ng lahat, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, nagpakita si Razor at nagbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Ngunit nang ipatawag niya si Rias sa entablado, biglang pumasok si Issei sa ballroom na mukhang galit na galit at nagpakilala habang sinasabing sa kanya lang si Rias. Biglang pinalibutan ng mga gwardya si Issei, ngunit mabilis na inasikaso ng kanyang mga kasama ang mga gwardya at sinabihan siyang magpatuloy. Habang nagtataka ang mga tao kung ano ang nangyayari, dumating si Lucifer at sinabing isang maliit na libangan ang inihanda niya. Sa harap ni Razor, sinabi ni Lucifer na kahit na interesante ang laro, hindi ito patas. Kaya, sinabi niyang gusto niya ng isang bagay na bongga para sa kasal ng kanyang kapatid at idinagdag na gusto niyang makita ang kapangyarihan ng dragon ni Issei. Kaya inanunsyo ni Lucifer ang isang tunggalian sa pagitan ng dragon at ng phoenix at tinanong si Issei kung ano ang gusto niya bilang gantimpala. Dahil sinabi ni Lucifer na maaari siyang pumili ng kahit ano, hiniling ni Issei si Rias. Di nagtagal, nang magharap sila sa isang arena, pareho silang sumugod patungo sa isa't isa at biglang itinaas ni Issei ang kanyang sarili bilang queen at pinalakas ang kanyang sagradong kagamitan. Bigla, nabuksan niya ang isang ipinagbabawal na galaw at nagbihis ng isang kompletong kasuotan ng mandirigmang dragon. Bago ito, nakipagkasundo si Issei sa Dragon Emperor upang ma-access ang buong kapangyarihan ng suit sa loob lamang ng 10 segundo. Kaya, napantayan niya si Razor sa lakas at bilis. Gayunpaman, medyo natatalo pa rin si Issei nang mag-away sila habang patuloy na umuulan ng apoy si Razor sa kanya. Bigla na lang nagdugo si Issei ngunit nang kutsain siya ni Razor tungkol dito, umubo rin siya ng dugo. Tingid sa kanyang kaalaman, inatake siya ni Issei gamit ang isang palawit na krusipiho na nakuha niya mula kay Asha. Nang hina dahil dito, tinanong ni Razor kung paano siya nakakuha ng krus, at ipinaalala ni Issei na dating madre si Asha, kaya hiniram niya ang sa kanya. Pagkatapos ay nagtaka si Razor kung bakit hindi naaapektuhan si Issei ng krus, kaya naisip niya na isinakripisyo niya ang kanyang braso sa emperador ng dragon. Bilang tugon, sinabi niyang maliit na halaga lang ang kanyang braso para kay Rias at sumugod upang tapusin si Razor. Sa kasamaang palad, naubusan siya ng lakas at bumagsak habang nakikipagnegosasyon para sa karagdagang oras sa dragon. Nang ibunyag ng dragon na mayroon pa ring natitirang enerhiya sa gauntlet, hinawakan ni Razor si Issei upang tapusin siya. Nang sandaling iyon, kumuha si Issei ng isang bote ng banal na tubig at ibinuhos ito kay Razor. Pagkatapos ay inapula ng tubig ang apoy ni Razor, nababawasan ang kanyang enerhiya, at napasigaw siya sa sakit. Para gumanti, ipinatawag ni Razor ang natitirang apoy at mga atake niya, ngunit iniwasan ito ni Issei habang inaalala ang mga aral niya mula sa pagsasanay kasama ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tinipon ni Issei ang natitirang enerhiya sa kanyang gauntlet at inatake ang kaibuturan ni Razor. Mabilis na sumugod si Revilla sa pinangyarihan upang pigilan si Issei sa pagpuksa sa kanyang kapatid. Nang sandaling iyon, inanunsyo ni Lucifer na tapos na ang tunggalian at umalis habang biglang naglaho ang arena. Habang natamba si Issei, nasalo siya ni Kuniko at inihagis ang talunang bida sa mga bisig ni Rias at masaya muli silang nagkasama.